Ang girlfriend ko ay talagang nagising ang sinaunang halimaw na white tiger. Ngunit ayaw akong pasakayin kahit isang beses. Pati na rin ang paghiwalay sa akin sa harap mismo. Maghiwalay na tayo, hindi ka nakarapat dapat sa akin ngayon. Sumeng, pinapayuhan kita na mas mabuting hintayin mo akong magising bago ka magdesisyon. Ha, hintayin kita. Akala mo ba, bilang isang nagising na tigre, babalik pa ako para tingnan ka? Kilalanin mo na ang realidad, Yayan. Ngayon, hindi ka nakarapat dapat na magpahid ng sapatos ko. Hindi ko siya pinabulaanan. Sa halip, pinili kong patunayan ang aking lakas. Ngunit nang ilagay ko ang kamay ko sa awakin ng ball, wala ni katiting na liwanag ang lumabas. Dahil dito, nagtawanan ang mga kaklase ko. Hahaha. Talagang isa siyang walang silbi na hindi man lang makapagising. Ngunit sa susunod na sandali, sumabog ang kulog sa langit. Isang gintong vortex. Biglang bumalot sa aking buong katawan. Ang guro sa tabi ay labis na nasasabi. Ang ganitong kababalaghan ay tiyak na raes na antas ng talento. Agad na sumunod. Lumilitaw ang isang linya sa bola ng paggising, Night Flame Beast Tamer. Yare na antas ng talento. Pinagmulan ng lahat ng bagay. Biglang nagpasabog ng reaksyon ang balitang ito sa buong lugar. Ang rektor pa nga ay napasandal sa lupa sa sobrang tuwa. Kasabay nito, luha ay tumulo ng malakas. Nabubulungan sa bulong ang pag-asa ng muling pagbabangon ng federasyon. Tunay ngang ang Diyos ay nagbabantay sa atin, mga tao. Nakita ang eksenang ito. Dahil dito, maraming mga dalaga ang tumakbo papunta sa akin upang makipagkontrata. At sinabing maaari akong sumakay sa kanila kahit kailan. Aba, ito pala ay panahon ng mga alaga. Ngunit ang inaalagaan ay hindi mga hayop, kundi mga dalaga. Lahat ng dalaga ay magigising bago sila maging ganap na adulto, upang gisingin ang kanilang lahi sa loob. Naging iba't ibang mabangis na hayop. At ang binata ay nagising bilang isang beastmaster, na nakipagkontrata sa dalaga upang maging katuwang. Ngunit kapag ang dalaga ay nagising sa dugo ng mabangis na hayop, at hindi nakipagkontrata sa beastmaster, sila ay unti-unting mawawalan ng katinuan, at magiging mga halimaw na tanging alam ay pumatay. Sa oras na ito, ako ay naging isang mainit na kalakal. Dahil sa napakaraming dalaga, nagmamadali silang lahat na umakyat sa awakening platform. Ngunit si Xumeng ay malakas na nagalit. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Kuya, kung makikipagkontrata, dapat sa akin, itong level na kontrata. Tawagin mo na akong Kuya Yayan. Dati, isa ka lang namang walang kwentang tao, di ba? Ngunit sa susunod na sandali, si Xumeng ay agad na naglabas ng aura ng na-level na halimaw. Kung hindi ako karapat dapat sa level. Paano pa kaya kayong mga hindi na level? Pagkasabi nito, agad na nagsara ng bibig ang mga dalaga. Sa katunayan, may malinaw na agwat sa pagitan ng level at la-level. Sa oras na ito, lumapit na may pagdududa. Ikaw, isang simpleng tao. Hindi ko talaga pinapansin. Yayan, huwag kang maghangad ng labis. Nais ko nang makipagkontrata sa iyo ngayon. Ano pa ang gusto mo? Iyan imbis na sayangin ang oras. Mas mainatin ang tunay na halimaw. Ako'y naniniwala sa tatlong paa na uwak. Baka ito ang tatlong paa na golden crow. Ganitong sinaunang halimaw. Talaga bang pwedeng umiiral sa mundong ito? Sa pagkakataong iyon, unti-unting lumapit si Yorumo. Inilagay ang kamay sa awakening ball. Ngunit ang bola ng paggising ay walang anumang reaksyon. Nakita ng guro ito at nagkunot ng noo. Sayang. Ang batang babae na ito na nagsusumikap ay hindi makapagising. Sa oras na handa na ang guro na ipahayag ang resulta, biglang lumitaw ang madilim na liwanag sa bola ng paggising. Isang walang kapantay na itim na liwanag ang sumiklab. Natuwa si Yorumo sa kanyang puso. Ngunit ang sinabi ng guro sa susunod ay direktang nagwasak sa lahat ng kanyang mga pangarap. Buwan na parang tinta, mabangis na halimaw na dugo. Tatsulok na uwak. Mababang antas. Nang marinig ito, agad na bumagsak si buwan na parang tinta sa lupa. Kasunod nito, isang kulungan ang nahulog mula sa langit. Hawakan siyang mabuti. Mababang uri ng halimaw. Talagang nakakatawa. Ang sinasabing henyo ay ganyan lang pala. Nakikinig sa mga tawanan sa paligid. Si Yorumo ay hindi namamalaya na siya ay yumuyuko. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na lakas ang nag-umapaw sa kanyang katawan. Nakita ng mga estudyante sa ibaba. Mas tumindi ang pang-aasar. Ano itong halimaw? Ang pangit, ito na ang halimaw. Agad siyang alisin. Dumating ang punong guro sa tamang oras. Upang mapanatili ang katahimikan ng mga estudyante. Ayos na. Moral na aspeto ng pandaraya. Hindi tayo. At hindi dapat parusahan ang isang buhay na kapwa. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ipadadala ko siya sa kulungan ng mga hayop. Nang marinig ang sinabi ng punong guro, bahagyang nanginginig ang katawan ni Yorumo. Awang-awa siyang tumingin sa entablado. Ngunit agad niyang ibinalik ang tingin. Ngunit sa sandaling iyon, diretso akong lumapit kay Yorumo. Nang makita ito ng mga kamag-aral, lahat ay nagsabi sa akin na huwag lumapit doon. Kuya, huwag kang pumunta. Yung pangit na ito. Hindi siya ang halimaw na sinasabi niyo. Ano ba talaga ang nagawa niyang mali? Wala naman siyang ginawang mali. Dahil lang ba nagising siya sa tinatawag niyong mababang lahi? Ito ba ay desisyon niya? Ang guro sa tabi ay malakas na nagalit. Yayan, nagwawala ka ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Magandang loob na paalala ng rektor. Ngunit hindi pinapansin ni Yayan sila. Agad niyang ginamit ang kontratang puwersa. Sa susunod na saglit, isang malaking puwersa ang lumitaw na nakasentro kay Yayan. Palabas ang kumakalat.
Binabalot ang buwan ng itim na usok. Magarbo ang puwersa na sumabog pataas, sumasalungat sa pader ng cloud race. Iwasin ang iba pang mga tao na hindi konektado sa kontrata. Mula sa bilog ng batas. Nakita ang ganitong sitwasyon. Hindi na nakapagpigil ang prinsipal sa tabi. Yayan, inuutusan kita na bumaba na. Ano man ang gusto mo, susundin ko. Ngunit hindi siya pinansin ni Yayan. Sa halip, tumingin siya sa nakabilanggo sa hawla na si Yorumo. Iunat ang kamay at ngumiti ng mahinahon. Gusto mo bang pirmahan ang kasunduan kasama ko? Maging katrabaho ko ba? Ang luha ni Yoru ay patak ng patak. Hindi ko inakalang may tao na magpapasok ng kasunduan sa isang taong walang silbi tulad ko. Nang siya ay mag-abot ng kamay, agad na niyakap ni Yayan siya. Hindi ka isang mababang uri ng mamamatay tao kapag tinitingnan mo ako. Ikaw ay isang sinaunang mamamatay tao. Hindi ka isang walang kwentang tao. Kung pagbabasihan ang pag-angat sa iba, ako pa ang nag-angat sa'yo. O baka naman tinatanggihan mo ako. Hindi, Kuya Yayan. Ako ay buong puso na naninindigan dito sa buhay na ito. Ikaw na ang tao ni mo. Habang sinasabi ito, isang matinding sinag ng liwanag ang diretsyo sa langit. Nagsimula ang mga bituin sa langit na umiikot. Kasabay nito, ang tatak. Isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Nagbabalot sa dalawang tao. Tulad ng tinta ang kulay ng buwan habang tinitingnan ang hawla sa harap niya. Walang pag-aalinlangan siyang iniunat ang kamay patungo sa kulungan. Sa sandaling nahawakan niya ito, agad na naging abo ang kulungan. Nang makita ito, hindi na kayang pigilin ni Xumeng ang galit sa kanyang puso. Agad siyang naging isang puting tigre ng mga patay at tumakbo sa aking harapan. Hindi na kayang pigilin ni Xumeng ang galit sa kanyang puso. Agad siyang naging isang puting tigre ng mga patay at tumakbo sa aking harapan. At si Yorumo ay abot kamay na hinawakan. Si Xumeng na tumatakbo patungo sa akin. At pagkatapos ay itinapon sa hangin. Nakita ito ng lahat, na walang sinuman ang nagulat. Diyos ko, ano ang nakita ko? The level na halimaw. Parang isang kuting na itinapon. At that moment, si Yorumo ay nakaharang sa harap ni Yayan. Huwag mong buliin si Kuya Yayan. Tumingin sa dalagang nasa harapan. Isang mainit na pakiramdam ang bumuhos sa kanyang puso. Hinaplos ang ulo ni Yorumo. Sige, umalis na tayo. Walang dapat alalahanin sa kanila. Mabilis na umalis ang dalawa sa paaralan. Ngunit ang mga estudyante sa ibaba ay hindi makapagpigil ng kanilang emosyon. Si Xumeng ay talagang natalo. Hindi ba siya isang mababang uri ng halimaw? Bakit siya ganun kalakas? At si Xumeng na nakahiga sa lupa. Ang kanyang itim at puting balahibo ay unti-unting nawawala. Naging anyong tao. Sa kanyang isipan. At yung batang si Yorumo. Maghintay kayo sa akin. Hindi ko kayo palalampasin. Biglang isang karaniwang mukhang binata. Lumapit kay Xumeng. Ako si Xulin. Gusto mong makipag-ugnayan sa akin. Kahit na A-grade lang ang talento ko. Ngunit makakapagbigay ako sa iyo ng napakaraming yaman. Sino ka para dito? Ngunit kung matutulungan mo akong alisin si Yayan at Yorumo, maaari akong mag-isip ng paraan. Sige, pumapayag ako. Samantala, hawak ni Yayan ang kamay ni Yorumo. Maingat na naglalakad sa maliit na daang gawa sa batong luma. Bukas ng umaga, alalahanin nating pumunta sa Presale Association para sa certification. Tahimik na tumango si Yorumo. Sige, magkita tayo bukas. Habang tinitingnan ang paalam ni Yayan, si Yorumo ay nagtungo na rin pauwi sa bahay. Ngunit pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng palo mula sa amang ina user. Ikaw, batang ito. Talagang sinayang ko ang pag-aalaga sa'yo. Ikaw pala ay isang mababang uri ng halimaw. Sayang, akala ko ang ganda-ganda mo. Makakapag-akyat ka pa ng pusa. Mabebenta sa magandang presyo. Ganito mo ako pinasalamatan. Si Yorumo ay tinatakpan ang kanyang pulang-pulang mukha at gustong magpaliwanag. Ngunit si Yukian sa tabi ay biglang nabulabog. Bakit hindi ka nahuli ng mga tao sa kulungan ng mga hayop? Nanay, nagkontrata ako. Galit na sinabi ng tita. Sino ang nanay mo? Kung alam ko lang, hindi na kita dapat kinuha. Sa ganitong klase mong mababang uri ng halimaw. Sino ang makikipagkontrata sa'yo? Hindi ka ba tumakas? Nagsabi rin si Yukian sa tabi. Mama, bilis. Mama, bilis. Kunin niyo si Shailan at dalhin siya. Nang marinig ang pangalan ni Shulan, nataranta si Yorumo. Agad na tumakbo si Yorumo. Mama, huwag. Ayaw kong magkaproblema si kuya. Tita, nagalit. Tita, nagpakita ng galit. Itataas ang kamay para sampalin. Nang malapit nang bumagsak ang braso ni tita, nahawakan iyan ang kamay ni tita. Anong balak mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tungkol sa sitwasyon sa pamilya mo? O baka ayaw ni Napa na bumalik sa ganitong pamilya? Ayaw din niyang bumalik kasama ko. Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Yorumo na natatakot lang siyang makasagabal sa'yo. Hinawakan ng payat at puting kamay ni Yorumo. Walang abala-abala dito. Sa huli, ikaw ang aking katambal. Pinunasan ni Yorumo ang luha sa kanyang mata, Kuya Yayan. Salamat, pero sa oras na ito, galit na galit si Dama. Biglang lumaki ang kanyang katawan. At biglang naging isang cheetah. Sa oras na ito, galit na galit si Dama. Biglang lumaki ang kanyang katawan. At biglang naging isang cheetah. Nang galit. Pero sa sumunod na segundo, isang suntok ni Yorumo ang nagtulak sa matanda palayo ng ilang metro. Pagkatapos ay nakatitig siya sa matanda. Kahit sino pa siya. Hindi ko hahayaang saktan siya. Kuya Yayan. Hindi ito pwedeng mangyari. Isa ka lang isang mahina at mapanganib na halimaw. Bakit ka nagkaroon ng ganitong kalakas na kapangyarihan? Nagsasalita pa lang ako. Biglang nahimatay ang matandang babae at hindi na gumalaw.
Sa pagkakataong ito, tinitigan ko si Yorumo na nakatungo at nabuguluhan. Gusto mo bang sumama sa akin pabalik? Sumang-ayon si Yorumo at tumango. Agad kong hinawakan ang kamay ni Yorumo at nagtungo sa labas ng pinto. Sa loob ng ilang minutong lang, nakarating na kami sa bahay, 70. Tumingin si Ian kay Yorumo na tense. Ngumiti ako at sinabing huwag mag-alala. Ako lang ang nakatira mag-isa. CJ, pagpasok sa kwarto, biglang na-stone si Ian. Punong-puno ng basura sa loob ng kwarto ngayon. Magulo at walang ayos. Medyo nahihiya si Yorumo. Nakangiti at nagtataas ng kamay. Nakangiti si Yorumo. Nangungumintang ng masaya. Ako na ang maglilinis. Ngumiti at tumango. Pagkatapos ay umupo sa sofa at tiningnan ang kanyang talento. Nag-isip-isip. Isang lumang data panel ang lumitaw sa kanyang paningin. Pangalan. Talento ng lahat ng bagay, pinagmulan, yes, pagkakatugma. Kaya nitong ganap na magkatugma sa lahat ng mabagsik na hayop. At maaari ring walang limitasyong makipag-ugnayan sa kasunduan. Matapos makita ang mga ito, natuwa siya sa loob niya. Pagkatapos ay tumingin si Key towards kay Yorumo sa tabi. Sa susunod na sandali, isang data panel ang lumitaw sa harap ko. Yorumo, may dugo ng mabagsik na hayop, anyo ng 3 paa na golden crow. Malubhang kakulangan sa pinagmulan. Sa pagnanais ng hayop, ang talento ng hayop, ang pinagmulan ng lahat ng bagay ay naapektuhan. Ngayon ay unti-unting bumabalik. Pagkatapos mong mapanood ang mga ito, bigla akong nabulabog. Grabe, kahit na malaki ang kakulangan sa pinagmulan, ganito pa rin kalakas. At saka, ayon sa pagsusuri, nasa W class pa rin, may S, isang S at isang E na talento. Kung sakaling umangat ito sa gas class, at maging dugo ng mabagsik na hayop, di ba't magpapasabog? Ang lakas nito sobra talaga. Talagang karapat dapat ang ancient beast na 3-legged golden crow. Kaya tumingin ulit ako kay Yorumo. Nagbigay siya sa akin ng mga katangian. Imunidad sa 50% ng pinsalang apoy. Malaki ang kontrol sa apoy na makakapagpataas ng lakas. Bagamat lahat ay mga maliit na bersyon. Ngunit ngayon, mayroon na akong kakayahang ipagtanggol ang sarili. Nahulog. Diretso akong bumagsak sa sofa. Bigla kong naramdaman na matigas ang puwit ko. Inabot ko ang puwit ko. Nalaman kong may isang gabay para sa mga engraver. Binuksan ko ito agad. Nakasulat dito ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa kaalaman ng mga engraver. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagguhit ng espiritu sa panahon ng laban, sa pakikipagtulungan sa batang babae na halimaw, na nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Matapos lang silipin ng bahagya, dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata. Iniunat ang kamay at nagsimulang magdibuho. Habang dumadaan sa hangin, nananatili ang malabong asul na linya. Sa wakas ay naging isang kaluluwa na may anyong apoy. Biglang hindi na nakontrol ni Yaya ng apoy. At sumabog. Naging isang lumilipad na dragon. Habang umiikot ang daliri ni Yorumo. At pagkatapos ay nawala. Sa isang iglap, dumating na ang ikalawang araw. Hinawakan ko ang kamay ni Yorumoke. Narito na tayo sa harap ng asosasyon ng Presele. Kakapasok lang. Nakita ko sa gitna ng lobby. Nakatayo ang isang napakagandang receptionist. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Nakita ko sa gitna ng lobby. Nakatayo ang isang napakagandang receptionist. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kailangan nating sumali sa pagsusulit para sa midshipman. Sige, le-encode ko na agad para sa iyo. Pwede po bang malaman ang pangalan at antas ninyo? 0 antas, 9 na antas. Kasama si Yorumo, 0 antas, 7 na antas. Dugo ng mabagsik na halimaw, 3 paa na gintong araw. Nang marinig iyon, mabilis na nag-type ang babae sa harap ng computer. Wala namang ganitong record si Kuli sa database. Sandali, ang estruktura ng mga pakpak na ito. Ang ganitong depektibong alon. Hindi ba ito isang mababang uri ng halimaw? Pagkatapos sabihin ito, agad na tumingin ang mga tao sa paligid kay Yorumo. Bakit nandito ang mababang uri ng halimaw? Ano ang gagawin kung magalit ito? Ang embryo ay E. Bakit nandito ang bagay na ito? Nakatagilid si Yuna parang nalulumbay. Mahigpit na nakadikit sa likod niya yan. May problema ba? Pasensya na, ako ang nagkamali. Ano ang antas ng pagsasanay ng mga halimaw? Will level, ayos lang. Magpaparehistro ako ngayon din. Palitan ng 200,200. Ang 200,200 yuan na The Beastmaster ay isang nilalang na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Sa oras na ito, dumating si Xumeng at Suli ng dahan-dahan. At tinukso si Ian. Oh, hindi ba ito ang ating henyo? Ano nang ginagawa mo dito kasama ang isang walang silbi at mababang uri ng halimaw? Hahaha. Ang sinabi ni Xumeng ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Bodong ba itong taong ito? Nagising siya na may agad na antas ng kakayahan sa pag-amo ng mga halimaw pero nakipagkontrata sa isang walang silbi. Huwag mong sabihin ang nagising na ito ay isang mababang uri ng halimaw pero siya ay ang prinsesa ng paaralan. Alam mo na. Ano ang pinag-usapan nyo? Si Ian ay hindi ang uri ng tao na sinasabi nyo. Sinasabi nyo na maaari akong. Ngunit hindi pinapayagan na magsalita kayo ng masama tungkol sa kanya. Mukhang naihanda ka ng mabuti. Gustong magsalita si Rumo. Ngunit pinigilan ko siya. Natapos na ang pagsusuri. Kayo ay maimbitahan. Tama nga. Hindi maaring kanselahin ang pagiging baguhang preseller, ha? Kapag tinanggihan kayo, aalisin ang mga marka. Ihanda ang laban sa amin. Hahaha. Kumpletuhin mo muna ang pagsusulit bago ka magsalita. Hahaha. Pasensya na, nagdesisyon ako ng walang pahintulot. Ang desisyon mo ay desisyon ko rin. Bukod dito, sabi pa, gusto ko ring sapakin ang mga taong nagbabadmouth. Sige, sabay tayong sapakin sila.
Pahirapan natin silang mag-graduate ng isang taon. Samantala, sa mataas na platform ng Presale Association, may 3 tao. Kumusta, Chang, dumating ka sa tamang oras. Ngayon ang taon-taon na pagsusuri ng mga midshipman. Sa pagkakataong ito, maraming magagandang kandidato. Lumilingon si Lu Zhengming at sumaway. Pagkatapos ay tumingin sa tabi niya sa buro. Hindi mo alam kung alin sa mga bata ang interesado ka. Pumunta ka sa kabilang side at tingnan. CJ, doon ay may isang batang babae na may level na dugo ng mabagsik na hayop. Siguradong hindi ka magsisisi, Lolo. Mabilis na nakarating ang 3 tao sa pagsusuri na lugar. Sa oras na ito, narinig ang tunog ng pagbagsak ng broadcast. Lumapit si Xumeng at Sulin. Si Sulin ay Antas 7. Antas ay ng espiritu, may kakayahang makontrol ang mga halimaw si Xumeng. Antas 8 ng espiritu, Antas 4 ng dugong halimaw, ang Yuming White Tiger. Ginoo. Ito ang sinasabi kong henyo. Mumingin si Ka Zhengming. May bahagyang ngiti sa mata. Yung Ghost White Tiger ba? Maganda, maganda. Medyo na late lang sa presale. Dito na nagsisimula ang pagsusulit. Makikita ang pinto na bumubukas. Isang 3 metrong malaking oso ang lumabas mula doon. Si Xumeng ay nakakita nito. Walang pag-alinlangan. Agad siyang nagbago at naging puting tigre ng kadiliman at tumakbo papunta sa harap. Ang 3 ulo ng ahas na oso ay tumakbo rin patungo sa kanya. Bigla, may isang sinag ng pilak na kumislap. Si Xumeng ay nasa malapit na sa kalaban. Pinatamaan ang leg ng ahas na oso. Ngunit sa sandaling malapit na siyang tumama sa kanya. Biglang sumulpot ang makamandag na ahas sa likod. Hinahawakan si Xumeng. At saka isang matinding suntok ang pinakawalan kay Xumeng. Xiao Meng, tutulungan kita. Nang sabihin niya, itinaas niya ang malaking masyet at tinamaan ang ulo ng ahas. Pero sa susunod na sandali, biglang sumabog mula sa pagkakahawak sa 2 ulo ng ahas ang mga ito at sumabog palabas. Nagatbite sa braso ni Xulin. Nasa panganib. Anong kalokohan ito? Talaga bang nagbibiro lang ang beast tamer na yon? Sayang naman ang batang babae na yon. Siyempre, may level na halimaw na dugo. Hindi akalain na madadawit sa ganitong sitwasyon. Nakatigil sa ika-7 antas. Ito ay tiyak na pinakamalaking biro ngayong taon. At sa oras na ito, narinig ang boses mula sa labas. Lalo pang nagalit si Xumeng. Pinagsabihan si Xulin. Bakit ka nandito? Ikaw na walang kakayahang makipaglaban, isang preseller. Anong silbi ng pagdating mo? Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Sulin at Xumeng nakapasa sa ika-7 na antas, grade A. Biglang nagmukhang masama ang mukha ni Xude sa entablado. Deputy Mayor Xu. Ito ba ang tinatawag mong henyo? Yele, kung dito ito ang larangan ng labanan. Sila ay matagal ng patay. Mga mabagsik na halimaw na walang presele. Isa lamang siyang mabangis na hayop na nawalan ng katinuan. Pagbalik ko, tiyak na itutuwid ko siya. Ang matandang si Xiaoran na tahimik sa tabi ay nagsalita. Xiao Li, tingnan mo. May isang bagay kang hindi napansin. Nang makita ng guro na nagsalita, si Pe Zhengming ay may nakalangit na mukha. Pakiusap guro, ituro niyo po sa akin. Sila ay pumirma ng pansamantalang kontrata. Mula sa simula, wala silang tiwala sa isa't isa. Tumango si Ka Zhengming. Naiintindihan ng estudyante. Sa oras na ito, muling umabot ang boses ng radyo. Pakiusap, ang susunod na kalahok ay umakyat sa entablado para maghanda. Yayan o antas siyam iaala antas ng kakayahan sa pag-ugali ng mga halimaw. Yurumo 0 antas 7 antas ng mabangis na halimaw. Dugo ng 3 paa ng gintong uwak. Tumingin ako sa lumalabas na lalawigan. Umiti lang ako ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Rumo. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Sabi ni Rumo, tumayo siya. Umakyat ako at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Jeru. Nakangiti akong sinabi, Jeru, dapat mong tandaan na mas malakas ka kaysa sa kahit anong mabangis na hayop. Bigyan mo ang sarili mo ng tiwala. Kung natatakot ka, mariin mong maari kang umatras anumang oras. Protektahan kita. Nang marinig ito, agad na naging matatag ang tingin ni Yurumo. Hindi ako atras. Habang tinitingnan ang anyo ni Yurumo, tumango ako. Pagkatapos ay lumingon ako sa 2 halimaw. Agad na umuungal ang 2 halimaw. May matinding pagnanais na pumatay sa kanilang mga mata. Nakita akong hindi gumagalaw. Sila ay sobrang bilis. Dala ang matinis na tunog ng paglipad ay tumakbo sila patungo sa akin. Nakita ang sitwasyon. Direktang sinuntok ni Yurumo ang ulo ng halimaw. Sa isang tunog na bang, biglang sumabog ang ulo ng halimaw. Agad na sumunod ang itim na anino. Isang suntok ang pinakawalan ni Rumo. Agad na napatay ang 2 halimaw. Tiningnan ni Rumo ng malamig ang mga halimaw na nakahandusay. Walang kahit kaunting simpatya o awa sa kanyang mukha. Sa oras na ito sa ibaba ng entablado, isang sigaw ang umabot mula sa mga manonood. Paano ito posible? Isang mababang uri ng halimaw. Bakit kaya niya agad na natalo ang unang antas na halimaw? Tao pa ba ito? Sa oras na ito sa entablado, tinitingnan ni Yurumo ang halimaw na pinulbos niya. Tumingin din siya sa kanyang kamao. Ito ba talaga ang lakas na nagawa ko? Rumo, ang galing mo. Wala naman yon. Dito sa dahon na ito, unti-unting lumalabas na ang malakas na unggoy. Nang makita si Yurumo, masaya siyang tumakbo papunta. Diretsong isang suntok. Isang batang lalaki, nag-iisa, nilamon ang buong laban. Sa kasalukuyan, sa mga manonood, yung mga nakakaalam ng pangalan ni Yan,
Nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling ito, sa kanila napagtanto na nakabangga sila ng hindi dapat banggain. At sa oras na ito, sa lugar ng pagsusulit, sa ilalim ng mabilis na pag-atake, umabot na sa 12 antas. At sa pagkakataong ito, dahan-dahang lumabas mula sa pintuan, ay isang 2 antas na halimaw, lighter ng apoy. Ang paglabas niya, biglang nagpasigaw sa mga manonood. Sa mataas na lugar, ngumingiti si Lu Zhengming. Masaya niyang tinitingnan ang dalawa sa ibaba. Para sa isang genius, hindi dapat gumamit ng masyadong marahas na paraan. Tingnan natin ang inyong lakas. Tumingin ang matanda sa mga bata sa ibaba na dati ay nakangiti. Ngunit hindi niya maiwasang magkunot. Maaaring mas malakas ang 2 batang iyon kaysa sa inaasahan niya. Samantala, wala akong naramdaman ni Katiting na pag-aalala sa laban. Sa oras na yon, umungal ang 2 antas ng Panginoon ng apoy. Bigla niyang pinagpag ang mga pakpak. Tumuloy siya patungo kay Zurumo. Nakita lamang na iniunat ni Rumo ang kamay. Ang apoy na umaatake ay naging mahabang panggagahasa. Nagsama-sama sa kanyang kamay. Malakas na inihagis ni Rumo, na matinding tumama sa katawan ng 2 antas ng apoy. Ang 2 antas ng halimaw sa kanyang harapan, ay walang kakayahang lumaban. Tumayo ang mga estudyante sa audience, na nakatingin ng mabuti. Ang lakas nito, hindi ito pangkaraniwang halimaw. Sobrang kakaiba naman ito. Bago pa makapag-react ang lahat, muling inalog ni Rumo ang kanyang pangsampal. Isang hampas, isa pang hampas. Isang hampas, tumagos sa dibdib ng halimaw. Tinitigan ko si Rumo, na nakangiti, kasama ng sinaunang mabagsik na hayop. Ang anyo ng 3 paa na Golden Crow ay mas makapangyarihan kaysa sa apoy. Parang naghahanap ng sakit, di ba? Biglang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Dati, isang pinto lang ang binubuksan sa bawat antas. Ngayon, sabay-sabay na itong binubuksan. Biglang nakalabas ang 2 second level na mababangis. 4 na third level na mababangis. Nang makita ang eksenang ito, sa mataas na lugar ng mga manonood, si Ka Zhengming ay muling, walang pakiramdam ng pag-ensayo. Ito ay isang hamon na hindi kayang lampasan kahit ng third level na mandirigma. Hindi ba ito kalokohan? Mabilis na tingnan kung saan nagkamali. Agad na tumawag si Tsude. Sa oras na ito, tinitingnan ko ang galit na 3 antas na halimaw. Mukha kong seryoso. Sa loob-loob ko, natutuwa ako. Tamang-tama kayong magagamit para sa ensayo. Kaya mo bang magtagal ng 3 minuto? Kaya ko, kahit gaano katagal. Hindi ko sila papayagang lumapit sa iyo kahit isang hakbang. Walang pag-aalinlangan si Rumo. Isang gintong apoy ang sumiklab mula sa kanyang katawan. At sa oras na ito, 3 halimaw ay sabay-sabay na umatake kay Rumo. Ang apoy na pangpangsibat sa kamay ni Rumo ay patuloy na umiikot. At sinira ang mga nagliliyab na electric net. Sumipa si Rumo sa kanyang paa. Ang katawan ay naging isang anino na humahagupit sa kuryente. At sa oras na ito, ako ay dahan-dahang pumikit. Sa kadiliman, mga bituin ang nagsimulang magtipon sa paligid. Dahil sa walang katapusang mga liwanag na nag-ipon. Parang isang balon. Samantala, 7 mga halimaw ang sabay-sabay na umatake kay Rumo. Nakahuli si Rumo ng pagkakataon. At tinamaan ng isang halimaw gamit ang kanyang kamao. Nang makita ng mga natitirang halimaw ang sitwasyong ito, sila'y nagwala at umatake kay Rumo. Isang halimaw pagkatapos ng isa ay sumugod mula sa lahat ng direksyon. Si Rumo ay matigas na tumapak sa lupa. Tumalo ng katawan pataas. Patuloy na umiikot ang mahaba niyang latigo, habang tinatamaan niya ang mga halimaw. Sa oras na ito, sa entablado ng mga manonood, tumingin si Ka Zhengming sa tabi kay Tsude. Galit na sinabing, tumigil ka na. Napakahalaga ng talento niya. Hindi ba niya ito pwedeng sayangin lang tulad nito? Sa mga sandaling iyon, pumasok ang isang malaking tao sa pintuan. Ang taong ito ay si Yang Feng, ang investigador ng hilagang militar. Sa oras na ito, tumingin si Yang Feng kay Lu Zhengming. Na may mabigat na boses, sinabi niyang huwag nang pumunta. Ito ang ipinagawa ko sa kanila. Nang marinig ito, isang alon ng galit ang sumiklab kay Lu Zhengming. Malakas na tinanong kung alam mo kung sino ang batang iyon. Isang henyo na may iyakin na talento. Kung siya ay nagkaroon ng anumang aksidente, hindi kita patatawarin. Ngunit si Yang Feng ay tila walang pakialam, patay na siya, patay na siya. Isang walang silbi. Siya ay may iyakin na talento. Dapat niyang harapin ang pagsusuri ng ISEA sa panahon ng presale. Wala akong pakialam sa kontrata niya. Tumingin si Yang Feng sa ilalim ng entablado kay Yayan. Punong-puno ng inis ang kanyang mga mata. At sa oras na ito sa testing table, habang patuloy na humahampas si Yayan ng kanyang kamay, umabot na sa daan-daang mga linya sa hangin. Ang mga buhay na ibon ng Diyos ay natapos na ang paglalarawan. Isang bilog na formularyo, nakatagilid sa natapos na simbolo ng mga santo. Nagbigay ng isang ugong. Isang bilog na lumitaw sa paligid ng simbolo ng mga santo. Malalakas na puwersa ang nagtipon mula sa lahat ng panig. Patungo sa simbolo ng mga santo. Ang gintong uwak ay sumisikat sa silangan. Ang pulang araw ay sumisikat at nagbibigay liwanag sa mundo. Ang banal na simbolo ng kapanganakan ay nagniningning sa mundo. Nang bumaba ang salita ni Yayan, ang mga rune sa gitna ng sugat ay nagsimulang kumalat sa paligid. Ang gintong liwanag ay tumama sa silunamo na napapalibutan ng mga hayop. Nang mapansin ang panganib, ang mga hayop ay umuungal at umatras. Ngunit huli na ang lahat. Biglang pumutok ang gintong kokon. Biglang naging isang gintong uwak si Lunamo. Sa sandaling ito, ang 3 paa na gintong uwak ay nakakatakot sa buong katawan. Ang apoy ay pumapalibot sa nakabukas na mga pakpak. Isang mainit na alon ng hangin ang sumabog mula sa kanyang katawan. Lahat ng mga halimaw sa harap ng alon na ito, agad na naging abo. Nakita ang eksenang ito. Sa itaas ng mataas na lugar ng mga manonood, ang lahat ay may seryosong mukha. Si Lu Zhengming ay nag-atubiling sandali. Pagkatapos ay tumingin sa tabi kay Xude na nakatulala. Ano ba talaga sila?
Kakaibang galing sa kanilang pagkamulat. Sixudi ay nag-atubili. Ang lakas na kanilang pinakawalan kanina ay kasing lakas ng atake ng isang ika-4 na antas na mandirigma. Talagang kakaiba sila. Nang marinig ni Xude ang sinabi, si Lu Zhengming ay puno ng kasiyahan. Lei, kukunin ko ang dalawang ito. Lei, napakahusay na mga talento. Lei, kahit na ang isa sa mga ito ay isang mababang uri ng halimaw, ano ngayon? Sa oras na yon, narinig ang boses mula sa radyo. Natapos ni Yorumo ang lahat ng mga antas. Panghuling rating ng laban niya. Habang bumababa ang tunog, nagsimula nang mag-init ang buong lugar. Ngayon, wala nang tumingin kay Yayan ng may pang-uyang. At sa mga sandaling ito, patuloy na umuusbong ang tunog ng beep 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 sa loob ng venue. At ang mga taong iyon ay ang mga pangalan na naitala ni Yayan. Ayaw ko nang sumali sa pagsusulit. Sinasalungat ko ito, hindi ito labanan. Ito ay isang pagkitil ng buhay. Wala namang pinagkaiba sa pagpapaliban ng graduation ng isang taon. Walang masama kung makikipaglaban ulit sa susunod na taon. Ayaw ko talagang makipaglaban sa ganung halimaw. Sa mataas na bahagi ng mga manonood, tumayo ang matanda mula sa upuan. Nakatitig na may walang kibo sa mga mata sa batang puno ng sigla sa ibaba. Tahimik na pumatak ang mga luha. Longwu, nakita mo ba ito? Ang ating Daxia ay nagkaroon muli ng isang pambihirang henyo na katulad mo. Ano kaya ang magiging resulta sa pagkakataong ito? Sa kabilang panig, nakatayo si Ian sa entablado. Hindi siya agad umalis sa pagsusuri. Tapos ang sagot sa imbitasyon sa telepono. Lahat ay nagkaisa sa pagtanggi. Tama ba, kanina ang taas ng boses mo? Halika, samahan mo akong mag-ensayo. Hinahaplos ni Ian ang ulo ni Rumo. Tara na. Ngunit habang handa na silang umalis, may isang boses na narinig. Hey, huminto ka. Ikaw ang tinatawag na Ian, di ba? Tumingin sa papalapit na dalaga. Nagtataka si Ian. Nakita niya. Sa susunod na sandali, lumitaw ang makalumang panel na si Sun Kongling. Dugo ng mabangis na halimaw. Bato ng liwanag na bato. Matapos niyang malinaw na makita, nabigla si Ian sa loob-loob. Hindi ba't ito ang dugo ni Monkey Brother, Liming Monkey? Tumingin si Sun Kong sa kanyang tainga at kumindat. Ngumingiti. Sa susunod na sandali, isang mahabang pulang tungkod ang lumitaw mula sa kanyang kamay. Biglang yayanig ang lupa. Pinanatili ni Ian ang kanyang postura. Matapang na nakatitig kay Sun Kongling. Tinitignan ang batang babae sa harap niya. Nagtanong si Ian ng may pagdududa, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka nandito? Para hanapin ako, may kailangan ka ba? Hinahampas ni Sun Kongling ang kanyang mahabang tungkod. Ngumingiti, ako ang naghahanap sa'yo. Hahaha. Ay, magaling ang iyong kakayahan. Ang buwan na parang itim na tinta ay umaatungal sa galit. Ang gintong apoy ay nagkakaroon ng itim na mansa. Natutunaw sa isang mainit na apoy. Nagliliyab mula sa loob ni Yorumo. Diretsong pinukol ng malakas na suntok si Sun Kongling. Anong sinabi mong papatayin mo kanina? Nang biglang sumugod na parang itim na tinta. Agad na umiwas si Sun Kongling. Nagmumukhang naguguluhan habang nakakunot ang noo. Bakit ka nagagalit? Nandito ako para iligtas ka. Nagmumukhang madilim si Yorumo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang sinumang gustong pumatay kay Jejian ay dapat mamatay. Sa susunod na sandali, sumabog si Yorumok ng nakakatakot na apoy. Tuwid na tumataas sa langit. Naging isang haliging apoy na sumisipsip ng lahat, na bumabalot kay Sun Kongling. Nang makita ito, agad na nagbago si Sun Kongling at naging isang ibong apoy, na sumabog mula sa haligi ng apoy. Nang humupa ang apoy ng ibon, naging si Sun Kongling muli. Agad na tumingin si Ian doon. Ngunit hindi niya nakita si Yorumo. Hanggang sa humupa ang apoy. Nakahiga si Rumo sa lupa. May mga gintong lubid na hindi alam kung saan galing, na mahigpit na nagbigki sa kanya. Ipinatong ni Sun Kongling ang daliri sa kanyang labi. Naguguluhan siyang nagtanong, baka nagkamali siya. Pero ito ang aking mga tungkulin. Nang marinig ito, si Ian ay puno ng pagdududa. Talagang may organisasyon itong si Renwu. Sa oras na ito, sa itaas ng langit, si Lu Zhengming ay bumabagsak mula sa langit na may kasamang kidlat. Galit na galit kay Sun Kongling, sumigaw ng kulog at sismis. Sa harap ng biglaang pag-atake, bahagyang nagbago ang mukha ni Sun Kongling. Sa ika-72 pagbabago, lumabas ang Golden Rose at binuksan ang gintong pakpak. Tumulong kay Lu Zhengming. Nagbangga ang dalawa. Nagkaroon ng kulog at kidlat. Kumikislap ang kidlat. Isang magandang anyo ang biglang lumabas. Si Sun Kongling ay sumabog ng tomato juice. Pinunasan ni Sun Kongling ang dugo sa kanyang bibig. Talagang malas ang araw na ito. Nakatagpo pa ng isang taong may mataas na antas. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang mahabang tungkod ni Sun Kongling ay handang-handa na. Tumaas ang kanyang espiritual na lakas. Sige, ulitin mo. Tumikim si Ka Zhengming ng malamig. Muling sumugod kay Sun Kongling. Biglang bumagsak ang malakas na atake na parang kulog. Natawa ng malakas si Sun Kongling. Sa hawak niyang mahabang tungkod, nagniningning ang mga gintong marka. Haha, sige pa. Sa sandaling iyon, isang babae ang biglang lumitaw sa harap ni Sun Kongling. Huwag nang maglaro, munting unggoy. Dapat na tayong umuwi. Pagkatapos sabihin iyon, ang babae ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay patungo kay Lu Zhengming. At pinindot ito sa hangin. Bigla, ang buong espasyo ay nahulog sa isang pagkakabaluktot. Si Lu Zhengming ay namangha habang nakatingin sa biglang lumitaw na anino. Sa panahong iyon, hindi pinansin ng nahulog na mamamatay tao ang batang babae si Lu Zhengming. Tumingin kay Yayan. Pagkatapos ay tumutok ang tingin sa kay Yorumo. Agad na tumakbo si Yayan at tinakpan si Yorumo sa harap. Ngunit parang walang silbi ito. Sa sandaling iyon, may isang matandang boses na bumaba, batang babae. Bakit mo kailangang guluhin ang kanilang buhay? Isang matandang lalaki ang unti-unting lumapit.
Nakita ng babae na tumigil din siya. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Hindi ko inasahan na ang isang katulad mo ay makikita rito. Umiti ang matanda. Sadyang nagkataon lamang. Sila ang mga nakababatang hinalinhan na pinili ko. Kaya huwag na kayong magpahirap sa kanila. Ito ay nagbabala sa akin. Ang matandang nasa harap ay hindi matutunggali. At sa oras na ito, agad na tumakbo si Ayan patungo kay Yurumo upang tulungan siyang makaalis sa pagkakatali. Sa sandaling bumagsak ang lubid, agad itong nawala. Hinaplos ni Ayan ang ulo ni Rumo at nagbigay ng kaaliwan na huwag mag-alala. Ngayon, wala nang masama. Magaling na ang nagawa mo. Si Yu ay may bahagyang pulang mukha. Hinalikan niya si Ayan sa pisngi. Nakita na bumalik sa normal ang pakiramdam ni Rumo. Huminga ng maluwag si Ayan. Pagkatapos ay tumingin siya sa harap. Nabasag ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Sa susunod na sandali, ang panel ng babae ay nagpakita ng kiruhan. Dugo ng mabangis na halimaw kahalumigmigan. Matapos makita ang impormasyon, si Ayan ay labis na nagulat. Ito ay talagang sinaunang mabangis na halimaw. Sa kabilang panig ng kahalumigmigan, tumingin si kiruhan kay Son. Maraming malalakas dito. Kung seryoso yung matandang lalaki, hindi tayo makakatakas lahat. Nang makita nilang nagkagulo, gusto nilang tumakbo. Galit na galit si Te Zhengming. Kung gusto mong tumakas, hindi mo pwedeng basta-basta umalis dito. Sa ibabaw ng langit, nag-ipon ang pinakamalakas na kulob. Biglang naging hari ng kidlat si Te Zhengming. Si Q ay may malamig na mukha na puno ng pagwawalang bahala. Inilabas ang kamay at nagpasok sa hangin. Ang kidlat sa langit ay biglang nawala. Gusto kong umalis. Wala pang sinuman ang makakapigil sa akin. Si Sun Kongling ay ngumiti ng nakakaloko. Kasunod nito, naglabas siya ng isang gintong buhok at humihip dito. Sa susunod na sandali, ang hibla ng buhok ay naging isang bilog. Pinalibutan si Ayan at Yurumo. Tumingin si Sun Kongling kay Ayan at kumaway. Umiti siya ng matamis, si Ayan na kapatid. Inaasahan ang susunod na pagkikita, ha? Pagkatapos niyang sabihin ito, tahimik na binanggit ni Sun Kongling ang hindi pa natutukoy ang mundo. Ang mga bituin ay umiikot. Sa susunod na sandali, isang kislap ng gintong liwanag. Dalawang silweta agad na nawala. Sa sandaling iyon, tumingin ang matanda kay Ayan at sabi, "Kamusta, batang lalaki? Salamat po kanina sa pagtulong." Hahaha, walang anuman. Isang maliit na tulong lang. Ano po ang dahilan kung bakit kayo nandito, Ginoo? Tumingin si Ayan sa matanda. Sabay na gamitin ang talento. Narinig ang boses ng matandang Ye. Ang pagtingin sa iba ay hindi magandang ugali. Ang ginamit mo kanina ay dapat nakatulad ng talento sa pagsusuri, di ba? Tama lang na tumango si Ayan. Ang ganitong talento ay madaling makita sa aming mga matatanda. Sa isang sulyap, antas ay level pataas. At dahil sa laban kanina, nakikita ko na mayroon kang dalawang talento. Ngunit, batang lalaki, alalahanin mo kahit nadaya ang talento mo. Hindi mo kayang sabay na pagtuunan ng pansin ang pagmamasid at pagpapalakas. Naiintindihan ng nakababatang henerasyon. Batang lalaki, baka magsisi ka sa pakikipagkontrata sa kanya. Hindi ako nagsisisi. Haha, ayos lang. Pwede kang pumasok sa North Swan School. Nakita ng matanda ang pag-aatubili ni Ayan. Diretsyong naglabas ng isang business card. Kung gusto mo, pwede mong gamitin ang card na ito para mag-report sa North Swan School. Ang Singli ay isa sa 4 na pinakamahuhusay na universidad sa buong bansa. Hindi kita bibigyan. Kinuha ni Ayan ang card mula sa kamay ng matanda. Salamat, Ginoo. Tumawa ng malakas ang matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa batang si Yurumo. Swerte mo. At si Yurumo ay sumagot na may ngiti sa kanyang mukha. Swerte ako. Tumingin si Ayan sa matanda na may pagdududa. Ano bang pinagmulan ng dalawang babaeng iyon? Umiti ang matanda at sinabi. Minsan, ang labis na kaalaman ay hindi rin maganda. Sapat na naalam mo na sila ay mga ekstremistang grupo. Sa oras na makapagtapos ka sa kolehiyo, malalaman mo rin. Bago yon, mas mabuti pang pagbutihin mo ang iyong kakayahan. Paano po kayo tatawagin, Lolo? Anong apelyido ko? Tawagin niyo lang akong Gulolo, o kahit anong tawag na komportable kayo. Ganyan lang ang tawag nila sa akin ng mga matanda. Pagkatapos, umalis si Lolo sa ere. Sa panahong iyon, nakatitig si Ayan sa card ng nakabibingin. Tumigil ang tingin ni Yuru sa card. Nakanganga siya. Tumingin kay Ayan at nagtanong, gusto mo bang pumunta? Matapos mag-isip si Ayan, syempre kailangan niyang pumunta. Sa malaking hita na ipinadala. Kailangan kong mahigpit na niyayakap ito. May pagdududa si Yurumo. Sixiao Rumo. Sinasabi mo ba na ilang tao lang ang may IAS na antas ng talento sa domestikong beast namin? Tumingin si Mo at tinangka ang maliit na kamay. Sa huli, naisip niya na hindi higit sa isang kamay. Tama ang bilang. May daan-daang lungsod ang mga gusali. 4 na pangunahing rehiyon ng hukbo. Saan kaya pupunta ang IAS na antas na tagapag-alaga? Nagdadalawang isip si Yurumo. Sa totoo lang, hindi rin niya sigurado. Dahil hindi niya pa narinig sa online. Sa kabila ng pagiging IAS na antas na nagising, nangangahulugan ito ng walang hanggan na hinaharap. Natural lang na agawin ito ng mga puwersang iyon. Tumango si Yan. Buti na lang may mga tao na tayong maasahan ngayon. Pupunta tayo sa paaralang iyon. Ibig sabihin ba nito ay kasama tayo ng mga tao ng matandang Ginoo? Tama, kaya bago tayo pumunta, gusto kong linawin ito sa'yo. Sa huli, ikaw ang aking katuwang. Hindi pwedeng ganyan na wala kang sariling opinyon. Hindi ko kailangan ng sariling opinyon. Kailangan ko lang ikaw. Sige, pupunta tayo sa sinasabing paaralan. Isang pagkakataon na mahirap makuha. Sayang kung hindi natin ito yakapin. Sa mga sandaling iyon, nagpadala ng mensahe ang cellphone ni Ayan. Pagbukas mo, tingnan mo. Isang bagong kwento ito. Huling alas 4:30 ng hapon. Shen muli, alas 4:30 ng hapon.
Shengel Kindongzi, sa tiket ng biyahe, alas 4:30 ng hapon. Sa tiket ng biyahe, nagsasalita si Shengel, isang terorista na ang pangalang Shura, na umatake sa Shuran. Sa kasalukuyan, marami ang hindi makapagpirma ng kontrata. Ang mga mabagsik na hayop na pinasok ng kasamaan ay nakatakas. Mangyaring tawagan agad ang eksklusibong telepono ni Xiaolan. Pagkatapos makita, nagulat si Ian. Ito ay mula sa Shura Organization. At si Xiaolan, ang taong tumakas. Extreme Organization ng Shura. Tama nga si Xiaolan. Talagang napaka-interesante ng mundong ito. Lumabas sila mula sa kulungan ng mga hayop. Nakakaawa sila. Yurumo na nakayakap sa kanyang mga tuhod ay malungkot na bumubulong. Kung hindi dahil sa'yo, ako rin sana ay isa sa kanila. Kaya talagang natutuwa ako na nakatakas sila. Sinasabi mo ba na may problema sa isip ko? Siyempre, sila ang mga masamang tao na gustong saktan siyan. Yayan yayakap si Yurumo na umiiyak. Pinapakalma siya na hindi ito ang iyong problema. At hindi rin ito ang kanilang problema. Gusto lang nila ng kalayaan. At ginagawa lang nila ito para protektahan ang kanilang sarili. Walang mali sa lahat. Tinitignan ni Ian na malapit na ang oras. Tumingin si Ian kay Rumo na parang kuting. Nakaakap sa kanyang mga bisig si Rumo. Rumo, umuwi na tayo. Tumango si Rumo. Umuwi na tayo. Samantalang sa kabilang panig. Hindi alam ni Ian na, matapos ang pagsusuri, nahuli ang punong guro ng Chinese school. Siksulin ay direktang nahuli ng asosasyon ng presale at ikinulong. Ang kanyang ama ay gumastos ng napakaraming pera para mailabas Siksulin mula sa loob. Sa huli, matapos alisin ni Xumeng ang pansamantalang kontrata kay Xulin, lumakad siya palayo. Si Xulin ay nagmamakaawa kay Xiaomeng. Hindi mo maaring umalis ng ganito na lang. Pagkatapos sabihin yon, agad siyang humampas. Mahigpit na hinawakan ng dulo ng damit ni Xumeng. Malinaw ang tono ni Xumeng, bitawan mo. Sa uri mong ito, karapat-dapat ka bang makasama ko? Hindi ka ba tumingin sa salamin? Tignan mo ang iyong sariling ugali. Patuloy mo akong ginagamit. Hindi ka rin naman ganoon kaayos. Agad na nawala sa aking paningin. Simula ngayon, huwag ka nang mangulit sa akin. Si Xulin ay may galit na ekspresyon, hindi kita palalampasin. Maghintay ka sa akin. Si Xumeng ay ngumiti ng bahagya. Ngunit ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Nakapagbigay ka nga ng pahiwatig sa akin. Walang alinmang pag-aalinlangan si Xumeng. Ang braso ay naging parang pangil ng tigre. Sumugod sa mukha ni Xulin at isang hampas. Diretsong pinatumba si Xulin sa lupa. Pagkatapos ay umiling at umalis. Habang tinitingnan ang likod ni Xumeng na umaalis. Si Xulin na nakahandusay sa lupa ay tahimik na nangakong. Ibabalik niya ito ng 10 ulit. Sa parehong oras, si Ian ay naglalakad pa uwi. Biglang hinila ng isang babae sa isang eskinita. Huwag kang gumalaw, magnanakaw ka ba ng pera o ng katawan? Sige, sabihin ko na wala akong pera. Banta ng dalaga ng may galit. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, papatayin kita. Pinipigilan ng dalaga ang kanyang mga kamay. At itinulak si Ian sa pader. Isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Ian. Nakapagbuo ka na ba ng kasunduan? Nag-isip ng sandali. Pumili si Ian na maging tapat sa kanyang sagot. Wala, sa totoo lang. Sa mga sandaling ito, nakita ni Ian sa panel. Ang isang bagay na napaka nakakatakot. Dugo ng mabangis na halimaw ni Han Roxuy. Nakaanyo ng ahas. Malubhang kakulangan sa pinagmulan. Itinakda bilang na level na mapanganib. Sumipsip ng 70% ng distansya. 6 give level, 3 retire, sumipsip ng 70% ng distansya. 800, sumipsip ng 70% ng distansya, 1,100. Antas ng kasunduan, 6 retire, 3 retire, talento, tahimik na tubig, tiyera na antas. Bula ng salita, tiyera na antas. Hilare antas ng kontrol sa tubig. Paglalarawan ng sensitibong sub-level. Wala. Bakit ka namumula? Sobrang lapit mo na. Hindi mo ba gustong tumakas? Bakit mo nasabi yan? Ako lang isang fan ng card game. Saan ka makakatakas mula sa akin? Sige, makikipag-ugnayan ka ba sa akin para magpirma ng pansamantalang kasunduan? Sige, sa sandaling bumaba ang huling guhit ni Ian Hua. Nakalipat na si Han Roxu at niyakap ang kanyang kamay. Kasabay ng isang maikling liwanag na kumikislap. Pagkatapos ay agad na nagdilim. Nakakita nito, napakunot noo si Han Roxu. Nakatingin ng matindi si Ian. Parang may sinusubok si Siping. Ngunit siya ay nalilito sa kanyang isipan. Wala na siyang oras para sa iba pa. Diretso siyang tumungo kay Ian. Pagkatapos ng ilang sandali, naghiwalay ang kanilang mga labi. Tumingin si Han Roxu kay Ian na may nakakunot na noo. Bakit hindi tayo makapagsanib ng kasunduan? Bakit hindi tayo mag-sign ng pantay na kasunduan? Naguguluhan si Han Roxu. Hindi ako magiging nasa tabi mo. Kahit na pumirma ka ng kasunduan. Wala akong makukuha mula dito. Dagdag pa, kung pipirma ka ng kasunduan. Hindi na ako makakapagkasunduan sa ibang tao. Umiti si Ian habang nakatingin sa dalaga. Ang mabangis na halimaw, nakangiti si Ian habang tinitingnan ang dalaga malapit sa pagsabog. Ang mabangis na halimaw, maaari akong makipagkontrata sa 20% malapit sa pagsabog. 8 halimaw, sinasabing ahas, ngunit patuloy na tumango si Han Roxu. Kailangan munang dumaan sa normal na edad. Ngunit patuloy na tumango si Han Roxu. Kailangan munang dumaan sa normal na edad. May mga larawan ng tagsibol, pumayag na ako. Kailangan munang dumaan sa normal na edad. May mga pelikula ng tagsibol, kaya bilisan mo. Sa susunod na sandali, direktang binuksan ni Ian ang formula. Mabilis ding natapos ang kasunduan. Habang tinitingnan si Ian na lumalayo sa kanya. Si Han Roxu ay walang emosyon ang mukha. Humarap at humingi ng paumanhin.
Salamat sa pakikipagkasunduan mo sa akin. Pero ngayon, aalis na si Roxu. 现在如雪要走了， Nang sabihin yon, biglang may mga bula sa ibabaw ng lupa. Biglang lumitaw ang mga ito. At nandyan si Han Roxu sa gitna ng bula. Paalam na, matapos niyang mag-wave at magpaalam kay Yayan. Ang dalaga ay naging bula. Lumipad papunta sa langit. Nawala na si Yayan habang tinitingnan ang taong umaalis. Nakatitig sa unti-unting nawawalang bula. Agad na sinuri ang kakayahan nitong magbalik ng kontrata. Mirror Illusion Driver, bula. Kahit makagawa ka ng bula na naglalaman ng iyong lakas. Kontrolin mo ang tubig, maaari mong kontrolin ang daloy ng tubig ng malaya. Mabilis at flexible, ang iyong reaksyon at liksi ay napabuti. Pagkatapos makita ang feedback, biglang natuwa si Yayan na hindi mapigilan ang ngiti. Talagang isang hindi inaasahang biyaya. Huminga siya ng malalim si Yayan, at naglakad patungo sa direksyon ng bahay. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Yurumo. Paglapit ko, kumilos ang ilong niya. Nakahalata siya ng amoy ng ibang babae. Kasama ka ba ng ibang babae? 起了吗？ Haha, nakatagpo ako ng kilalang babae. Kumustahan kami ng kaunti. Sa totoo lang, kung gusto mo ng iba, ayos lang iyon. 是可以的， Basta huwag mo akong iwan. 抛弃我。 Bodong, paano kita iiwan? Huwag kang mag-isip ng masama. Kailangan pa nating bumangon ng maaga bukas. Sa panig na ito, sa isang gubat. Maraming dalagang nagtipon-tipon. Sila ay mga dalaga na tumakas mula sa kulungan ng mga hayop. Sa sandaling ito, sila ay nakaupo sa ilalim ng puno. Si Son Kongbling ay tumingin kay Han Roxu, na nagbiro at Roxu. May nangyaring maganda ba ngayon? Pumikit-pikit si Han Roxu, at naisip si Yayan. Is it a good thing? 算好事吗？ Roxu, 姐姐， sabihin mo na ano talaga ito. 什么呀？ Sabi ni Kiruhan na nakatungo. Ang maliit na unggoy na parang niebe ay ayaw magsalita. Kahit itanong mo pa ng itanong, wala rin itong silbi. Sa oras din ito, naupo sa pinakapuso ng bonfire. Ang babaeng nakapalibot sa isang itim na ulap. Sabi ni Kiruhan, nasaan ang ibang mga kapatid? Nasaan ang ibang mga kapatid? Nandito na sila lahat. Kasama na ang mga nailigtas. May ilang direktang nawala ng katinuan at pumatay sa laban. Ang natitira ay nandito na. Oh, at Zong. Nang pumunta ako para hanapin si Ate Jinwoo, napansin kong may nakipagkontrata na siya sa iba. Yes, tagapag-alaga ng mga hayop. Ngayon ay mayroon na makakapagkontrata sa amin. Talagang kakaiba. Naisip ko kung ang lalaking iyon ay masama. Gusto ko siyang patayin. Hindi ko akalain na nagalit si Ate Jinwoo. Nag-isip ang dalagang itim na ulan. Sige, ganun na lang muna. Sa kabilang banda, pag-uwi ni Ginoo Gu sa bahay, biglang may anino na dumaan. Lolo, sa wakas nakauwi ka na. Lolo, sa wakas nakauwi ka na. Haha, haha, haha. Totoo, Miss Water, miss na kita talaga. Haha, lolo rin namin miss si Miss Water. Di ba, pagtapos na ang gawain, agad siyang babalik. Tatay, huwag na siyang guluhin pa. 不要再麻烦他人了。 Siksing ay isang mayabang na gaya level na henyo. Hindi siya makikipag-ugnayan kay Kyushui. Si Kyushui ay nagsasawa na kay Xing at sa kanyang S na henyo. Sige na, sige na. Pinangako na ni tatay. Gusto kong pumunta sa Big Swan School. 我想要去北学学校。 Hindi pwede. Lolo, kamakailan lang ay masaya ako. Hindi masasabi na uminom ng gamot. Pakiusap, Lolo. Gusto kong maging tagagawa ng mga marka. 这很是。 Pero delikado iyon. 那里很危险。 Anong delikado doon? Hindi ba nandyan si Lolo? 人嘛， At saka, kailangan ko lang uminom ng gamot ng maayos para hindi ako mahuli. Ayos, ayos, ayos. 好好好， Pinabayaan kong sumunod sa iyo si Muyang. Ayos lang, basta makapasok lang sa paaralan. Mabilis na dumating ang ikalawang araw. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Yan. Nakita niyang si Rumo ay nakadapa sa tabi ng kama. Nakatitig ito sa kanya gamit ang malalaking mata. Si Rumo ay masayang nagtanong, magsisimula na ba tayo ngayon? Magsisimula na ba tayo ngayon? 我们要出发了吗？ Kagabi ay sobrang late na ako natulog. 睡得太晚了。 Umalis na tayo ngayon. Habang sinasabi ito, nag-ayos ang dalawa at lumabas ng bahay. Naglakad sila patungo sa timog ng lungsod. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating sila sa pintuan ng Big Swan School. 2 tao ang may mukha ng kasiyahan. Paaralang Big Swan. Narito na ako. Ngunit nang lumapit sila sa pintuan ng paaralan, napansin nilang nakasulat sa impormasyon ng pagkuha na kailangan pala ng pera. Nagtataka ang dalawa parang mga estatwa. Hinaplos ang kanilang mga mukha. Nakalimutan nilang kailangan pala ng pera. At hindi naman mura ang presyo. 1 taon, 100,000. Pinakamataas na paaralan. Lugar ng mga henyo sa pag-ipon. Paano maaaring mawasak ng pera? Walang problema, kikita ako ng maraming pera. 很多钱的。 Pupunta na ako magtrabaho. Sumama ka sa akin, may isang napakagandang paraan para kumita. 赚钱方法。 Pagkatapos ay hinila siya ni Ian. Dumating sila sa harap ng asosasyon ng presale. Kung may pinakamataas na seguridad at kita dito. Ito na yon. Nakita ang asosasyon. Si Yurumo ay masayang hinawakan ang braso ni Ian. Maaari tayong tumanggap ng mga misyon dito at kumita ng gantimpala. Pagkasabi nito, pumasok na silang dalawa. Nakita ng asosasyon ang dumating. Agad silang nagtanong, mayroon bang maitutulong kami sa inyo? Kinuha ni Ian at Yurumo ang kanilang mga cellphone at inabot ito. Paki-activate ito. Sige, maghintay lang kayo sandali. Mabilis na nagtatype ang ate sa reception sa keyboard. Hindi nagtagal ay naitala na ito.
Na-activate na ang Presale Association API sa iyong telepono. Naitala na ang spiritual wave fluctuations. Para sa kaligtasan, huwag kalimutang mag-set ng password. Tumango si Ian at umayon. Sa oras na ito sa telepono, mayroon ng isang bagong API para sa Presale Association. Pag pinindot ito, makikita ang ilang kakaibang impormasyon at iba't ibang mga function. Excited na inabot ni Yurumo ang cellphone kay Ian. Ang daming mga gawain. Tingnan mo, ang daming pera. Biglang may isang maliit na matabang tao na lumapit. Kasama niya ang isang magandang babae. Naghahanap ba kayo ng mga gawain? Hinaplos ni Ian ang kanyang buhok. Nagsimula nang bumalik ang liwanag ng mga bituin sa kanyang mga mata. Bahagyang kumunot ang noo ni Ian. Bakit mo ibinaba ang kamay? May mission ka. Kulang pa tayo ng 2 tao. Gusto mo bang sumama? Ang bayad ay 1,000 bawat isa. Ano ba ang mga detalye? Huwag kang mag-alala, hindi kita lolokohin. Kung hindi ka naniniwala, ibibigay ko sa iyo ang link. Magdagdag ng kaibigan. Sa susunod na sandali, lumabas sa cellphone ni Ian. Nagpadala si Kian Yukay ng paanyaya para maging kaibigan. Pagkatapos mong pumayag, makikita mong nagpadala ang isang matabang tao ng link sa karakter. Buksan ito at tingnan. Biglang naintindihan. Ayusin ang biglaang paglitaw ng unang klase ng mutant na daga sa kanal. 1 yuan 1 serofen, gantimpala na 1,000 yuan bawat isa. Gantimpala na 1,000 yuan bawat isa. At dagdagan ng 1 puntos. Tumingin si Ian kay Rumo. Ayos ba ito? Si Rumo ay matatag na nagsabi, tayo na. Hindi ako natatakot. Sige, tinanggap ko ang pera. Hahaha, ayos lang. Ako si Kian Yukay. Ito ang aking kasamahan, si Kian Xiaomo. Yayan, ito ang aking kasamahan, si Yurumo. Mabilis na sa pamumuno ni Kian Yukay. Dumating ang 4 sa bibig ng imbornal. May isang lalaki at isang babae na nakatayo sa tabi. Malinaw na sila ang mga kasama na binanggit ni Kian Yukay kanina. Zuyo Chen at Xiao Hui. Maganda, baka gusto mong sumama sa akin sa hinaharap. Siguradong hindi kita pababayaan. Kung may lakas ka, sabihin mo ulit. Hahaha, anong problema? Bata, hindi ka ba masaya? Sa gitna ng tensyon, lumabas si Kian Yukay. CJ, mahalaga ang misyon. Kung hindi, kakainin ito ng iba. Mabilis na nakarating ang 6 sa malalim na kanal. Yakap ni Zuyo Chen ang ilong niya at nagmura ang baho. Mabilis na kayong umalis. Kailangan bang mag-overnight sa ganitong lugar? Ngunit hindi pinansin ni Ian ang kanyang sigaw. Maingat na tiningnan ang paligid. Puno ng mga patay na daga. Isang nakakasuklam na amoy ang nagmumula sa maruming kanal. At tinanong ni Ian si Kay kung gaano pa katagal. Gaano pa katagal? Malapit na. Katatapos lang magsalita. Ang ingay na kayayaya ay nag-echo sa kanal. Pumunta na 7. Pumunta na. Pumunta na 7. Umisi si Mu sa harap, si Zuyo Chen ay tumatawa ng malakas. Kayong mga amoy mouse na ito, tapos na ba kayo? Aso, umakyat ka na. Sa susunod na sandali, si Xiao Hui ay biglang naging parang isang panghuhuli ng aso. At tumalon patungo sa grupo ng mga daga. Ang asong panghuli na nag-aalab ay naglalakbay sa gitna ng mga daga. Sa hindi nagtagal, nakapatay siya ng ilang mga daga. Si Zuyo Chen ay tumawag sa likuran. Hey, anong ginagawa nyo? Sa susunod na sandali, si Kian Xiaomo na nasa tabi ni Kian Yukay ay kumilos din. Isang ulap ng kidlat na may anyong pusa, isang pander na binabalutan ng kidlat. Tumakbo siya ng mabilis. Di nagtagal, sumugod siya sa grupo ng mga daga. Kasabay ng itim na usok, nagsimula ang matinding apoy. Sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumakbo siya paabante. Nang makita niya ito, nakamba si Kian Yukay at nagtatanong. Kapatid na iyan, hindi ba magbabago ang iyong katulong sa anyong mabangis na hayop? Baka delikado na kaya? Ngumiti si Ian at tumango. Hindi na kailangan. Dahil sa ganitong kalaking daga. Hindi nila kayang lapitan si Rumo. Sa oras na ito, nakita ang mga daga na pinapagana ng apoy ni Rumo. Agad na pinatay nito ang maraming daga. Ang mga nabagong daga na gustong sumalakay mula sa likuran, ay nasunog din ng apoy na nakapaligid kay Rumo. Nang makita ang ganitong tanawin, si Kian Yukay ay napasigaw. Ang galing, mukhang naisip ko pa kayong mababa. Kapatid, sobrang lakas ng alaga mo. Magbigay ka ng presyo, bibilhin ko. Talaga namang mahilig kang magbiro. May pantay na kasunduan ako kay Rumo. Madali lang ang magpawalang bisa. Ako na ang papalit sa'yo para alagaan siya, hahaha. Walang kahit kaunting pagdududa. Ipinindot ang gatilyo. Nakita ang bala. Hindi nasira, dumaan sa ulo ni Ian. Bumagsak sa lupa. Nakita ni Zuyo Chen ang isang kamanghamanghang bahagi. Ano ba talaga ang nangyayari? Agad niyang napansin na may mali. Sunod-sunod na pinindot ang gatilyo. Pero walang epekto. Nang makita ang baril, walang epekto. Agad na ibinaba ni Zuyo Chen ang baril. At tumakbo papunta sa likuran. Bigla, natisod si Zuyo Chen sa kanyang sakong. At nahulog. Tumingin si Ian sa nag-uunat ng paa na si UK. At sinabi, ipinapakita mo ang iyong saloobin. Hahaha, siya ang aking kapatid na pinagkakatiwalaan. Paano mangyayari iyon? Si Zuyo Chen na bumangon mula sa lupa, ay agad na nagalit kay Kian Yukay. Ikaw, unggoy. Sa susunod na sandali, tinadyakan ni Kian Yukay ang baril na itinapon. Lumapit si Ian at muling kinuha ito. At pagkatapos ay itinutok ito sa hita ni Zuyo Chen. Walang anumang pag-alinlangan. Pindutin ang gatilyo ng diretsyo. Pinaputok sa buong katawan niya. Ang sigaw ni Zuyo Chen ay umaalinggaw sa kanal. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang hayop mula sa pader.
Isang kagat lang, nilamon si Zhou Yichen. Biglang naging tahimik ang kanal. Naghihinayang si Muna bakit niya kinain. Bakit niya kinain? Hayaan mo siyang mamatay ng ganyan. Hindi ba't pinadali mo ang kanyang kapalaran? Gamitin mo ang buong lakas upang ilabas ang pangalawang pagsilang. Nang marinig ito, si Yurumo na handang-handa na, muling pinigilan ang apoy. Pagkatapos ay pinakawalan ang isang atake ng pangalawang pagsilang na may lahat ng lakas. Ang higanting daga ay agad na naging abo. Nakatingin sa nangyayari sa harapan. Si Xiao Huilu ay nakaupo sa lupa. Walang kislap ang mga mata. Qian Xiao mo, tahimik na nakatingin sa babaeng kasing laki niya. Isang galaw lang ang ginawa at naubos na sila. Sobrang nakakatakot naman ito. Hindi masyadong pinansin ni Ian. Humarap siya kay Qian Yukai. Ngunit nakita niyang nakatungo si Qian Yukai, nakatitig sa isang bahagi. Sinuportahan ni Ian Shon ang kanyang tingin at tiningnan din. Makikita na ang lugar na sinira ng malaking daga ay isang silid. Sa oras na yon, sa sirang silid ay may iba't ibang kagamitan, mga kulungan, at mga tambak na manika. Bakit pareho ang kulungan dito at sa panaginip? Ano ba ang nangyayari dito? Sa kabila, naghahanap si Qian Yukai sa mabahong silid na yon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng papel sa silid. Pagkatapos, tumingin siya kay Ian nang walang pakialam. Sinabi niyang alam niya ang organisasyon na gumawa nito. Hinahanap ko sila. Sayang, hindi nila nahanap. Ito lang ang kanilang inabando ng base. Nakakalungkot talaga. Hindi ka ba nagtatanong? Sino ang gumawa nitong mga walang awa at malupit na bagay? Sino, hahaha? Talagang walang puso ka. Hindi ko man lang nararamdaman ang awa sa mukha mo. Dahil hindi ko alam kung ang mga babaeng ito ay walang emosyon, ay walang sala, o kung sila ay may ginawang mali. Hindi ko alam ang kabuuan ng sitwasyon. Siyempre, hindi ako dapat magbigay ng hatol. Hindi ba't sapat na ang nakakatakot na tanawin na ito? Pwede bang dahil lang sa kasalanan nila, ganito na lang ang trato sa kanila? At ano naman ang kasalanan nila? Lahat ng kapatid kong babae pumanaw dito. Bakit hindi nag-report si Xing? Dahil gusto ko ito. Gusto ko ng mga palatandaan. Gusto kong maghiganti. Pinalayas ang buong pamilya ko. Kung ang organisasyon na tinatawag na Daitian ay nagulat sa pulisya, yung mga tao sa grupo ng investigasyon, hindi talaga papayagang makalapit ako sa lugar ng insidente. Kaya ginamit mo ang ganitong paraan. Ang ganitong kilos ay nagdulot ng sakripisyo sa iyong kasama. Kapatid na iyan. Huwag mo na akong pagtawanan. Hindi siya talaga ang aking kasama. Ito na ang ikasampung kapalit ng lalaking iyon. At ang pinirmahang kontrata ay isang kontratang alipin. Paano nangyari ito? Talaga bang may mga taong pumipirma sa kontratang alipin? Sa mundong ito, basta't nabubuhay, tiyak na may kahinaan. Mga magulang, kaibigan, minamahal. O kaya'y kamatayan. Lahat ng ito ay maaaring gamitin upang pilitin ang isa't isa. Sadyang pumirma ng kontrata ng pagkaalipin. Kapatid na iyan. Ano sa tingin mo ang dahilan ng lahat ng ito? Natapos mo na ba ang iyong mga gawain? Kung natapos na, magulat ka na. Matapos kong makuha ang gusto ko. Nagulat na ako. Pasensya na, pinagawa kita ng labas sa iyong misyon. Sinasabi niya habang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng 10,000 yuan kay Ian. Gawin na lang itong karagdagang bayad. Salamat. At habang nag-uusap sila, dumating na ang mga tao mula sa investigasyon. Agad nilang pinasok ang lugar para magsagawa ng investigasyon. Sa oras na ito, lumapit ang isang babaeng investigador kay Ian. Kailangan mong sumama sa akin para magbigay ng pahayag. Hindi ba siya kailangan? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Kailangan kayong 5 na bumalik kasama namin para magbigay ng pahayag. Pagkalipas ng ilang sandali, agad na dinala si Yayan at ang iba pa. Ngunit hindi nagtagal matapos silang umalis. Isang itim na anino ang lumitaw sa kanal. Ang grupo ng mga investigador ay naharap sa biglaang itim na anino. Nagsimula silang magtaas ng mga baril. Ngunit ang anino ay napakabilis. Nakatakas siya sa mga atake. Nawala ang lahat ng mga tao sa grupo ng pagsisiyasat. Talaga namang hindi nila nilinis ng maayos bago umalis. Sa kabilang panig, natapos na ng 4 ang kanilang mga salaysay. Kasabay nito, nakatanggap pa ako ng 100,000 piso. Gantimpala sa pagtuklas ng pinaghihinalaang base ng ekstremistang grupo. Matapos kunin ang gantimpala, yumakat si Yayan sa balikat ni Fatih habang hawak ang pera. Ikaw talaga, ikaw talaga. Alam mo palang may premyo, kaya mo kami pinauna. Ayos ka rin ah. Ahaha, paano naman mangyayari yon? Kapatid na Yayan, kung hindi, bibigyan kita ulit ng 30,000. Pagkatapos ng kasunduan, pag natanggap na ang 30,000, iniwan Iyan si Irumo at umalis sa Bureau of Investigation. Pagkatapos, naghanap sila ng hotel para magpahinga. Habang kumakain, na-check din nila ang isang puting pusa. Kinabukasan ng umaga, dumating si Iyan sa buwan na parang tinta. Pumunta sa pinakamalaking lugar ng aliwan sa lungsod. Pagkapasok, agad siyang nagpalit ng 50,000 na barya. Mga chips, kahit ano. Lumapit siya sa isang mesa ng mga maliliit na taya. Sa oras na ito, ang dealer ay nag-aabang ng huling ilaw. Isang huling pagkakataon. Mayroon bang gustong tumaya?
Hindi na pwedeng baguhin ang taya. Walang pag-aatubili si Ian. Diretsong inilabas ang 50,000 chips. Pagkatapos kong pumili bago pa man magsalita. Diretsong binuksan ng dealer ang 2, 3, 4. Tama lang ang maliit. Madaling-madali, ang 50,000 naging 100,000 agad. Pero yung isang maliit na babae sa tabi, galit na galit, nagmumumog ng sisi. Muli na namang nabigo sa hula. Hindi ako naniniwala na palaging malas. Sa susunod, pipiliin kong mataas ang posibilidad. Tumingin si Ian sa 7. Muli niyang pinili ang mataas. Hintayin ang lahat na makapagpusta. Tapos na ang pagbili. Sa sandali ng pagbubukas, lahat ng tao ay nagulat. 3 6 na nagkakasunod. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng tao sa paligid ay nagkakagulo sa sobrang swerte nito. Pero si Ian ay napakakalmado. Maingat na tinanggap ang 1.5 milyong chips. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Ian ang isang batang babae na palaging natalo. 3,100, plano mo pa bang magpatuloy maglaro? 3,100 si Pei ay naguguluhan. Pero wala na akong mga resource 没有 points. 资源点了， Baka pwede mo akong pautangin. 你借我点儿。 Malulugi ako. Hindi ka naglalaro dahil kulang ka sa resource points. Kung may sapat akong pondo, 手头宽松的话， siguradong magwawagi ako. Sa mga sandaling iyon, isang ungol ng hindi pagkakaayon ang sumira sa katahimikan sa sandaling ito. Nakakainis. Si Pikian ay tumingin ng may pagkamangha. Ngunit sa susunod na sandali, kumislap ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit. May nagliliyab na liwanag sa kanyang mga mata. Hey, sandali lang, magkakaroon na ako ng pera. Sa oras na ito, si Ian ay may pagkamangharing sumunod sa likod ni Pikian. Tumigil si Pikian. Nakatutok ang kanyang mga mata sa makina ng loto. Kumuha siya ng barya mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan itong inilagay sa makina. Isang bakal na bola ang nahulog mula sa itaas ng screen ng makina. Diretso itong bumagsak. Sadyang tumama sa jackpot. Nakita ang eksenang ito. Nagsimula ang gabi ng apoy. Nabasag ang pinagmulan. Lumabas ang sinaunang panel. Naka-embed ang dugo ng mabangis na halimaw, Pixiu. Malubhang nakalagay ang estado ng pinagmulan. Pansamantalang itinuturing na level. Nasa ilalim ng isang espesyal na pansamantalang kasunduan. Antas 2, antas 3. Swerte at likas na kakayahan, yan na antas. Zensi, yan na antas. Agilidad, yan na antas. Malakas na lakas, inaantas. Pagkatapos mong mapanood ang mga impormasyong ito, biglang napapakamot si Ian ng walang malay. Grabe, ito pala ay isang Pixiu. At sa kabilang banda, hindi tumigil si Peikian sa paglakad. Pumunta siya sa isa pang makina ng loto. Humigop siya ng malalim na hangin. Ipinaglagay niya ang barya sa makina. Nagsimulang kumislap ang screen ng makina. Sa huli, huminto ito sa posisyon ng grand prize. Ngayon, nakangiti siyang tumingin kay Xiao Zhou Tongtong. Tinanong niya, kumusta? May pera na ba? May dahilan akong magduda na ginagamit mo ang iyong likas na kapangyarihan. Pakisama ako. Lanan. At yung magkasintahan. Iyan nagdududa ako na kayo ay kasama ng batang babae na ito. Mabilis. Dinala ang 3 sa isang maluwag na silid. Medyo nakakapresko ang atmosfera sa loob. Tumingin si Ian kay Rumo sa tabi niya. Huwag mag-alala, ayos lang yan. Hinawakan ni Rumo ang kanyang ibabang labi. Ngumingiti siya ng konti. Di nagtagal. Isang batang babae na nakasuot ng itim na suit. Pumasok sa kwarto. Magandang araw po kayo. Ako ang may-ari ng lugar na ito, si Zumengru. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo papipilitang ibalik ang pera. Masaya na kami sa maliit na halaga na nakuha nyo. Una sa lahat, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Alam ko na may ilang hindi pagkakaunawaan kanina na nakapagpa-shock sa inyo. Ganito kasi yon. Palagi kaming naghahanap ng mga taong may espesyal na talento. Tumulong sa amin na pamahalaan ang sentro ng Aliwan. Pamamahala ng parke ng Aliwan. Tumingin si Ian at Peikian sa isa't isa. Medyo naguguluhan. Ipinaliwanag ni Zumengru na natuklasan namin na may mga tao talagang swerte sa buhay. At si Anye, Peikian ang hinahanap namin. Gusto ko lang manalo ng pera at umalis na. Wala naman akong kinalaman dyan, di ba? Magsalita na tayo ng maayos. Hindi ko kilala si Peikian kahit kaunti. Sinabi ni Zumengru na dinala kita dito. Dahil may isang bagay akong hinihiling. Si Ian ay may AI na talento, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Tulad ng tinta, isang may level na mababang kalidad na halimaw na may dugo. Hindi masama ang aking kasosyo. Huwag mo nang sabihin ganyan. Biglang nakakuha ng ideya si Zumengru. Agad siyang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya. Sasabihin ko na lang ng maikli. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang anak kong babae ay si Zhu Tongtong, yung maliit. Dumating kayo dito para sa pera, di ba? Kasabay nito, nag-a-apply para sa Big Swan School. Mag-a-apply din ang anak kong babae. Kaya sana, kung makakatulong kayo sa pagsusulit, tulungan nyo na. Nakapasa na ba ang anak mong babae? Biglang tumawa si Zumengru. Hahaha, huwag mong isipin na maliit pa ang anak kong babae. Siyempre, 167 na siya. Hindi ba't kailangan ng 18 taong gulang para magising? May ilan na nagigising mula pagkabata. Sa normal na kalagayan, ang 17 o 18 taon ay ang pinakamainam. Ang aking anak na babae ay natural na nagising. Nabasag ang pinagmulan. Sa susunod na sandali, isang panel ng teknolohiya ang lumitaw. Si Zumengru, may dugo ng mabangis na halimaw, malambot na buto, kaakit-akit na fox.
Ang estado ng pagkabahala ng Antas E na kontratang target ay patay na. Antas 4 na talento, kaakit-akit na asong babae, Antas E, malambot na buto, Antas E. Mabilis na Antas E, segundo. Sadyang kaakit-akit sa kaibuturan. Ngunit tila siya ay hindi nakakakuha ng kalayaan sa ilalim ng pagdudusa. Naghihintay sa araw ng pagbaha na bumuhos mula sa langit. Ang mahusay na kontratang target ay may potensyal na umunlad. Hintayin, ako ba ay nakakita ng pagkasira sa ganitong datos mula sa pinagmulan? Tumingin si Zumengru pataas. Matang na nakatitig kay Yayan. Anong nangyayari? Hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan. Totoo, hindi mo dapat husgahan ang tao sa panlabas. Hindi mo dapat sukatin ang dagat sa maliit na timbangan. Ngumingiti si Zumengru ng bahagya. Natural niyang alam kung ano ang iniisip ni Yayan. Batang si Yayan. Ikaw ay may na talento sa paggawa nito. Walang gaanong konsepto si Ping. Sa Daxia, ang ratio ng AI Beast Taming Talent sa Rarera Ferocious Beast ay 1:3. Kaya naniniwala ako. At mag-invest ako sa'yo. Ano ang makukuha ko? Lahat ng gastos mo sa Big Swan School. Ay ako ang bahalang ayusin. Hehe, walang problema. Ngunit hindi ako sigurado kung matutulungan siya sa pagsusulit. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Karaniwan, ang pangalawang pagsusulit sa Big Swan ay ginaganap sa isang gubat. Maraming pagkakataon sa gubat. Maging direktang pakikipagtulungan. Ano ang nangyari sa presale ng anak mo? Wala, paano wala? Wala lang, hindi lang natagpuan ang angkop. Ang dugo ng halimaw ng anak ko ay may rating 9. Walang sinuman ang gustong makipagkontrata. Walang kinabukasan. Babaeng may dugong halimaw. Bakit walang gustong makipagkontrata? Babaeng walang kinabukasan. Si Ian ay nag-iisip. Hindi nakapagtataka na ang babae sa harap niya ay nakahanap sa kanya. Siguro matagal na rin siyang naghahanap. Sabay na inilabas ni Zumo ang 2 itim na kahon. Oh, ito ay regalo para sa inyo bilang pambungad na regalo. Pagbukas nito, ay 2 espasyo na singsing. Ipinaliwanag ni Zumengru. Dito, pwedeng mag-imbak ng 1 kubikometro ng mga bagay. Sana magustuhan nyo. Walang pag-aalinlangan si Ian. Agad niyang tinanggap ito. Talagang maraming salamat sa iyo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rumo. At isinuot ang buwan sa kanya. Namumula si Rumo. Nakatungo siya. Salamat sa iyo. Kuya Ian. Tumingin si Zurumeng sa 2 nag-ibigan. Huminga siya ng malalim. Gagawin niya yun, siya ang magpapalit. Nagkakaroon siya ng pagdududa habang nagsasalita kay Peikian. Yung batang si Peikian ba ang gustong maging tagapangasiwa namin? Siyempre pwede siya. Sobra pa nga ako dyan. Kinabukasan ng umaga. Pumunta si Ian at Rumo sa opisina ng pagpaparehistro sa Big Swan School. Ng mga empleyadong nakasuot ng uniforme. Diretsong magtanong, mayroon bang aplikasyon para sa pagpasok? Nang marinig ito, kumuha si Ian ng puting card mula sa bulsa at inabot ito. Nang makita ang card, nagtaka ang kawani. Pagkatapos ay kinuha ang telepono. Sandali, tatawag ako para makumpirma. Mabilis. Isang babae na nakasuot ng kaswal na damit ang lumapit. Tumingin ang babae kay Yanyu at Rumo, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Magandang araw, ako ang direktor ng admissions ng Big Swan School. Narinig ko na wala kayong enrollment records. Nagkatitigan si Yayan at Rumo. Sing, sundan mo ako. Ako na ang bahala sa inyo sa pagpasok. Kumuha ang babae ng isang form mula sa drawer. Ngayon, kayo ay may katayuang espesyal na estudyante. Pero kailangan pa rin ng pagsusulit. 3 beses ang pagsusulit. Magsisimula bukas. Pagkatapos nito, magiging formal na estudyante na kayo. Tama na, ang pangalan ko ay Muwaner. Huwag mag-atubiling lumapit sa akin sa mga susunod na pagkakataon. Sabi niya, ipinaabot ni Muwaner ang pinal na napunan na form. Tinanggap ni Yayan ang form. Tinignan niya ito. Maliban sa pangalan, wala nang iba. Hindi na kailangang punan ang ibang impormasyon sa form na ito. Umiling si Muwaner. Hindi na. Ginoong Yayan. Gawin mo ang makakaya mo para makakuha ng magandang ranggo. Makatutulong ito sa iyong buhay sa paaralan sa hinaharap. Salamat sa payo, guro. Matapos yumuko si Yanyu Rumo sa guro. Agad siyang lumingon at umalis. Tumingin si Muwaner sa likod ng 2. Inayos ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa oras ding iyon, lumapit si Xuming. Anong ginagawa ni guro mo? Tumingin siya sa puting papel sa kamay ni Muwan, na may mukha ng pagkalito. Bakit puro puti ang iyong student information registration form? Wala nang magawa si Muwan. Tumingin siya sa computer at bahagyang ngumiti. Ayaw ko rin naman. Samantalang si Yayan ay umalis ng opisina. Tumingin siya sa gantimpala ng pagsusulit na ito, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ginto. 200 iba't ibang espiritual na bagay 1,100. Bihirang material ng elixir. At mayroon pang iba't ibang mga elixir. Maging 4 na antas na espiritual na bagay. Pati na rin ang gamot na nagpapataas ng antas ng espiritu. Tumingin si Mo sa listahan ng gantimpala sa kamay ni Yayan. Nilunok ang kanyang laway. Magandang mga bagay. Ngumiti si Yayan at nagsabi, hindi naman kami masyadong mapaghirap. Kumuha ng ika-1-0. Sabi ni Kuya Yayan, kung maaari, tiyak na maaari. Magpupursige rin ako. Pagkatapos sabihin yon, naglakad si Yayan at Rumo patungo sa dormitoryo. Bagong salta, bata. Ako si Yayan. Ako si Li Feng. Ako ang leader ng espesyal na klase. Tandaan mo, bata. Ako lang ang leader ng espesyal na klase. Yan ang aming dormitoryo. Isa bawat isa. Huwag magkamali.
May form sa pintuan. Puntahan mo at tingnan. Isang kwarto ba ito para sa isang tao? Sobrang luho naman ito. Wow! Sabi niya at dinala si Mo papasok. Sa puntong ito, sa ibabaw ng malaking mesa, may 5 tao. 4 na lalaki at 1 babae. Huwag kang nakatayo dyan. Dito ka umupo. Magiging magkakaklase na tayong lahat mula ngayon. Ako si Yuan Xinyu. Dumating ako rito para maging isang tagapagsaayos ng aray. May isang lalaking may mahabang buhok na ng asar. Ikaw rin ba ay mag-aaral ng pagiging tagapagsaayos ng aray? Mas mabuti pang maging tagaukit ka na lang. Sumagot si Yuan Xinyu na may ngiting may halong pang-asar. Mukhang, ano ang maling pag-unawa ng estudyanteng ito tungkol sa mga master ng diskarte? Ako si Dong Zhenhao. Mangyaring tulungan niyo ako. Ito ang aking kasosyo, si Nangong Ji. Ako si Yuyan. Ito ang aking kasosyo, si Yurumo. Ako si Tan Zeming. Wala namang masyadong nangyari dito. Narinig kong masaya kaya nandito ako. Sabi ni Tan Zeming, na may pang-aasar na tumingin kay Yuan Xingbao. Alam ng lahat, na ang mga formation master ay kailangan ng maraming oras para mag-set up ng formation. Pero sa laban, hindi ka bibigyan ng kaaway ng oras na yon. Ang desisyon sa pagkapanalo o pagkatalo ng laban ay kadalasang nasa isang isip lamang. Sang-ayon ka ba? Ginoong Yuan Xinyu, maaari mo bang tiyakin na ang lugar na kinaroroonan mo ay hindi na ayos ng isang tagapagsagawa ng mga formula? Sa mga sandaling ito, isang formula ang dahan-dahang umusbong mula sa mga paa ni Tan Ziming. Mahigpit siyang nakagapos. Tumayo si Tan Ziming na may mga ugat na namumuo. Ano ang balak niyang gawin? Nang makita ito, nakatago si Ian sa likod, tahimik na nanonood. Si Rumo ay nag-aalala at humahawak sa dulo ng damit ni Ian. Tahimik na pinapakalma ni Ian. Huwag mag-alala. Dito, si Tan Ziming ay nakapagtayo ng isang spell formation. Sa oras na ito, isang magandang babae ang lumapit. Itinaas ni Wang ang kamay. Ang na sandali ay nag-alis ng spell. Nakita niyang makakagalaw na. Itinaas ni Tan Ziming ang kamao at tumakbo papunta rito. Sa sandaling ang kamao ay babagsak. Isang nakakatakot na presyon ang bumagsak. Nakaipit si Tan Ziming at hindi makagalaw. Bitawan mo si Kuya Ziming. Itinaas ng babae ang kamay. Biglang bumagsak ang presensya ng nakakatakot na halimaw. Agad na nahirapan ng iba at hindi makatingala. Kayo mga estudyante, makinig ng mabuti. Ako ang tagapangasiwa dito. Pagtalakay sa mga aklat. Maaari niyong tawagin akong Guruji. Bawal ang labanan sa dormitoryo. Kung gusto niyong makipaglaban, umalis kayo at pumunta sa ring. Tumingin si Guruji sa estudyanteng pinipigilan. Nang makita ang kabilang panig, na hindi pinapansin si Yayan at Yurumo, may isang pagkamangha sa kanyang mga mata. Sa susunod na kung muling magkamali, hindi na kailangang makilahok sa pagsusuri. Patuloy na sinabi ni Yuan Xinyu, magpatuloy tayo. Sino ang dapat magpakilala sunod? Hindi pinansin ng malaking tao si Gyu, tumayo siya. Ano ang silbi ng pagpapakilala? Kailangan munang makapasa kayo sa pagsusulit. Bago kayo magkaroon ng karapatang malaman ang pangalan ko. Tumango si Tan Ziming. Upang magkaunawaan, dapat pantay-pantay ang ating mga kwalifikasyon. Sinasabi mo bang wala akong karapatan? Haha, hindi kita sinasabihan, ah. Sinasabi ko lang ang tungkol sa mga taong umaasa sa mga babae. Lahat ng kasama niya ay nagsalita na. Pero itong lalaking ito ay nakayuko pa rin. Nakatago sa likod ng babae. Nung narinig ang salitang iyon, gusto sanang lapitan ni Nangong Jai at suntukin siya. Pero pinigilan siya ni Dong Zhenhao. Mas mabuting huwag na lang, ate. Yee! Ate, hintayin mo ako. Lene, magaling ka ah. Hindi mo inisip na normal lang ang proteksyon ng mabangis na batang babae. Kung makakasalubong kita sa pagsusulit, bibigyan kita ng konsiderasyon. Kaya't maghanda ka. Sana hindi kita makasalubong sa pagsusulit. Umalis si Tan Ziming matapos mag-iwan ng matitinding salita. Dinala niya si Ziling. Nilingon Yuan Xinyu si Yayan habang umuuga ang ulo. Tinanong, nandyan ang mga kasama natin. Bakit pa kailangan, sabi mo, di ba? Kaibigan Yayan. Ay sa tingin ko, talagang kapanapanabik ito. Siguradong may ganitong grupo ng mga kasama. Magiging masagana ang buhay sa kampus sa hinaharap, di ba? Narinig ni Yuan Xinyu ang sinabi ni Yayan. Napatingin siya ng gulat. Pagkatapos ay tumawa ng malakas. Tama nga. Hindi na magiging boring sa hinaharap. Inaasahan kong maganda ang magiging performance ni Yayan sa pagsusulit. Nakatingala si Rumo at nakakunot ang noo, sabi niya, Kuya Yayan, bakit parang kakaiba sila? Na, pero ayos lang. Dahil mas kakaiba tayo kaysa sa kanila. Bumaba ka sa kwarto ko mamaya. Di ba sabi mo ipapakita mo sa akin ng maganda? Haha, ayos na. Hindi na kita pinapagtawanan. Mag-focus tayo sa pagsasanay. Subukan nating mabilis na makalampas sa unang antas. Nang marinig ni Ian ang mga salita, hindi napigilan ni Rumo ang pagyuko ng kanyang ulo. At bigla siyang yakap si Ian. Ang boses niya ay malambing. Kaya't bumalik tayo sa dormitoryo para mag-ensayo. Kinabukasan ng umaga, matapos maghugas si Yayan at Yurumo, ay naglalakad pababa. Sa oras ding iyon, biglang may narinig na boses ng babae sa likuran. Aba, hindi ba't sina Kuya Yayan at Ate Rumo?
Hahaha, Ate Rumo, pupunta ka ba sa plaza ngayon? 姐姐现在是要去广场吗？ Nga. Isang sulyap lumingon. At nakita si Peikian. May isang gwapong lalaking may blonde na buhok na nakatayo sa tabi. Ito ay si... Hello, ako si Son Kongling. Hawak ang iba't ibang komplikadong mga saloobin. Ipinatong ni Ian ang kanyang kamay. Hello, ako si Ian. Yung unggoy na si Son Kongling ba? Tinutukan ni Rumo ang dalawang tao na nag-aaway mula sa unang pagkikita. Hindi maintindihan. Tumingin si Peikian ng matagal. At nakabuo ng isang konklusyon. Maganda ang kanilang relasyon. Oh, at mo. 如墨姐姐，我 Tara na, umalis na tayo. Malapit nang magsimula ang pambungad. Nakatayo ang mga ugat sa braso ni Ian. Matapang ka rin ah. Hindi. Huwag mong sabihin yan ha. Kung hindi, sasabihin kong may dalawang Ian na talento ka. Kapag nangyari yon, hindi ka na makakapag-relax. Kanino mo sinabi yan? Hehe, wala pa akong nasabi. May talento ako sa pagkilala ng klase. Medyo mataas pa nga. Iyan akala mo makakatakot ka sa akin. Ibinunyag ang doble na talento. Hindi ako natatakot. Siguro wala kang problema. Pero yung babae sa tabi mo, maaaring mawala rin ang buhay dahil dito. Gusto mong gawin ano? Basta't hindi mo sasabihin sa iba. Maaari pa akong magbigay sa'yo ng isang pangako. At saka, kahit sabihin mo sa iba, wala namang magiging gantimpala sa'yo, di ba? Sage, Kaya nagkasundo na tayo. Kuya, bilis na. Pwede ba akong magtanong? Bakit mo ako papatayin? Ano ang layunin niyo? Tumahimik si Son Kongling sandali. At saka umiti, sinabing patayin ka. Dahil iniisip namin na kagaya ka ng mga taong basura sa labas. Huwag kang mag-alala, hindi ka ang target namin ngayon. At saka, nagkakaintindihan na tayo na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan noon. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, muntik na akong mapatay. Hindi naman ako pinatay, di ba? Aaminin kong kasalanan ko ito. Kung hindi, patayin mo na ako. Pero hindi ako basta susuko sa kamatayan. Lalaban ako. Kung kaya mong patayin ako, kahit kailan, maaari mo akong patayin. Oh. Sige na. Kalimutan na. Sa puntong ito, si Mo at si Peikian ay lumayo na ng husto. Sumunod si Ian. Sa Bixwan School. Sa malaking playground, puno na ng tao. Ito ay natural. Dito ang pinakamalakas na paaralan sa hilaga ng Daxia. Kung hindi dahil sa invitational na sistema ng Bixwan School. Ngayon, hindi na magkakasya ang mga tao dito. Oh, matagal na tayong di nagkita. Hehe, matagal na nga. Habang sinasabi ito, lumapit si Kay kay Ian. Paminsan-minsan, ang tingin niya ay napapadpad kay Son Kongling at Peijian. Sinasabi na ang dalawang ito ay magkasama. Mukhang hindi tayo magkapareho. Tignan mo ang liwanag ng araw dito. Huwag mo akong ituring na katulad mo. Sa mga sandaling iyon, biglang nag-init ang paligid. Nakita ang isang grupo ng malalaking lalaki na papalapit. Dala-dala nila ang isang marangyang karwahe na dahan-dahang lumalapit. May mga ilang dosenang tagapag-alaga ng mga halimaw sa harap at likuran. Sino siya? Ang laki ng presensya niya. Hehe, tama ang tanong mo dito. Siya ang bantay ng asosasyon ng mga taga-alaga ng hayop sa Biming City. Prince na si Qianjin. Siya ang isa sa ilang kabataang prodigy sa buong Daxia. Karapat-dapat lang ang ganitong trato sa kanya. Dahil siya ay isang tunay na talento. Bumulong si Ian sa sarili. Medyo nakakunot ang noo. Asosasyon ng Preselva. Agad na ginamit ni Kian ang kanyang kakayahan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang sinaunang panel sa paningin ni Ian. Pangalan, Prinsipe J. Nasa ilalim ng apoy ng pagnanasa. Negatibong epekto sa lahat ng nakaraang kontratista ng target. Lahat ay naubos na sa pagkasunog. Itinuturing ng sistema na napakahusay na kontratang target. Malakas na humihiling ng agarang kontrata. Nakita ang estado ng panel. Nagmumukhang nag-aalala si Ian. Hindi ba't dahil sa impluensya ng dugo ay hindi makakagawa ng kontrata? Naalala ni Ian ang Ian na talento. Sinasabi sa kontrata ng lahat ng bagay na maaari itong maging 100% na kontrata. Sa mga sandaling ito, biglang narinig mula sa langit ang tunog ng elisi ng helikopter. Tumingala si Ian. Nakita niyang may isang helikopter na lumilipad mula sa kalangitan. At mula sa helikopter, bumaba. Ay walang iba kundi si Tang Wenming, anak ng alkalde ng lungsod ng Biming. Kasama ang kanyang kasintahang si Mu Baiting. Narinig ko na pareho silang may ads na antas. Maaaring sabihin na sila ay isang perpektong Perez. Paano mo alam ang lahat? Hindi ito tsismis. Ang impormasyon ay pangalawang buhay ng mga nagbabala. Oh. Mga bisita. Mga kalahok. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zhao Wushan, ang pangalawang dekano ng Bixuan Academy. Maligayang pagdating sa Bixuan Academy para sa pagsusuri ng mga bagong estudyante. Ang pagsusuri ngayong taon ay katulad ng mga nakaraang taon. Ito ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay susuriin ang inyong lakas sa pakikipaglaban. Ang ikalawang bahagi naman ay susubok sa inyong talino at espiritu. Tungkol sa huli, hayaan niyo munang magbigay ako ng kaunting misteryo. Yung mga nakapasa lang sa 3 pagsusulit. Ang kwalipikadong maging opisyal na estudyante ng Bixuan Academy. Pero gusto kong paalalahanan kayo rito. Sa taunang pagsusulit ng mga bagong estudyante, mahigit 70% ang natatanggal. Ang unang pagsusulit ay tungkol sa lakas ng loob. Ang ikalawa naman ay tungkol sa katalinuhan at espiritu.
Sana'y seryosohin niyo ang mga pagsusulit, mga kandidato. Naghihiwalay ka ba? 9% ang tatanggalin. Saan ito naging pagsusulit? Parang papunta na ito sa kamatayan. Maraming usapan ang mga kalahok. May kaunting takot sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito sa itaas ng entablado, may bahagyang ngiti si Zhao Wushan. Huwag mag-alala ang mga kandidato. Basta't seryoso kayong humarap sa pagsusulit. Naniniwala akong tiyak na makakapasa kayo. Sige, ngayon, opisyal nang magsisimula ang pagsusulit. Una ay ang pagsusulit sa tanghali. Sa susunod na sandali, isang binatilyo ang lumapit. Magandang araw sa inyong lahat, mga kandidato. Ako ang presidente ng estudyante. At isa rin akong estudyante dito, si Lin Chen. Ang unang pagsusulit ay nahahati sa 3 yugto. Isang buwan ang takbo ng buong proseso. Unang yugto, ang pagsusulit. Ito ay isang laban. Maaaring anyayahan ng mga kandidato ang kanilang katunggali para sa laban. Bawat laban ay otomatikong kinukuha ng computer. Ibahagi sa kaukulang guro. Sa totoo lang, walang masyadong komplikado sa pagsusuri. Kailangan lang makakuha ng mataas na marka. Sa susunod na 2 pagsusuri, ipapadala ang mga tanong sa inyong mga telepono pagkatapos magsimula. Kaya't binabati ko kayong lahat ng matagumpay na pagsusuri. Sa oras na ito, si Sun Kongling ay nakangiti at nag-anyaya kay Yan. Ano, gusto mo bang subukan akong talunin? Huwag makipaglaban kay Ate Rumo. Talagang sayang. Pera ang mawawala. At Rumen, aalis na ako. Tumingin kay Yan. Kuya Yan, ano ang gagawin natin ngayon? Nagsimula na rin tayong maghanap ng kalaban. Pagsisikapan ko ito. Sa mga sandaling iyon, narinig ang mga pang-uuyam sa tabi. Walang karanasan sa presele pero naglakas loob pang makipagkompetensya. Walang karanasan sa presale pero naglakas loob pang makipagkompetensya. Isa. Sobrang tapang naman ng taong ito. Nang marinig ito, si Yurumo ay humahawak sa dulo ng damit ni Yan at nakatingin sa mataas na entablado. Ito ay si Zhao Tongtong. Sumunod sa tingin ni Rumo, nakita ni Yan ang batang babae na may tainga ng pusa sa mataas na entablado. May mga bituin na kumikislap sa mga mata ni Yan. Sa susunod na sandali, isang teknolohiyang panel ang lumabas. Pangalan, Zhao Tongtong. Ang mabangis na hayop na may dugo ng anino ng pusa ay pagod na. Walang kontrata. Ang mabangis na katangian ay umuubos ng 2% ng kakayahan. Ang tasyam, talento sa bilis ay tumaas ng 1. Inilarawan na may mahusay na potensyal. May posibilidad ng maraming ebolusyon. Ngunit tila kulang siya ng isang bagay. Isang napakahusay na kontratang layunin. Sa oras na ito, si Zhao Tongtong ay puno ng mga sugat. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matatag. Si Yurumo ay nakatingin kay Zhao Tongtong sa entablado. Tumayo na si Tongtong. At sa oras na ito, biglang may isang lalaki sa tabi ni Yan na nakipag-usap sa kanya. Ang mga mababang antas na halimaw ay nais ding makapasok sa Bixuan School. Talagang isang walang kabuluhang pangarap. Mukhang kilala niyo siya. Ngunit pinapayuhan ko kayong huwag makipag-ugnayan sa kanya. Isang salita, tumingin. Ang matalas na tingin ay nagpasabog ng takot kay Xiamo. Walang kinalaman sa iyo kung sino ang aking kaibigan. Alam mo bang siya ay isang mabangis na halimaw na may purong dugo? Alam ko. Pero ano naman kung ganoon? Talagang hindi mo alam ang kabutihan ng tao. Si Yurumo ay tahimik na nakatingin sa lahat ng nasa harap niya. Mahigpit na hawak sa dibdib. Hindi niya maintindihan. Ngunit ayaw niyang makita ito. Dahil nagpapaalala ito sa kanya ng araw ng kanyang paggising. Noong panahong iyon, kung hindi dahil sa Kuya Yan na tumayo. Sa pag-isip na ito, automatikong hinigpitan ni Yurumo ang kamay ni Yan. Ang malambing na boses ni Yan ay nagpasimula kay Rumo na itaas ang kanyang ulo. Ayos lang ba? Ayos lang ako. Samantala, unti-unting tumayo si Tongtong sa entablado. Tumawa ang lalaki, suko ka na. Hindi mo kami matatalo tulad ng dati bago ang presale. Pagkatapos niyang magsalita, bahagya siyang bumaba. Naglaho ang mga banal na marka. Ang bola ng apoy ng mga banal na marka ay bumagsak kasabay ng tinig ng lalaki. Ang dalagang nagiging butiki ay kumilos ng kanyang buntot. Isang napakalaking bato ang nagtipon sa kanyang bibig. Ang lalaki ay may ngiti ng tagumpay. Sabi niya kay Zhao Tongtong, mas mabuti pang sumuko ka na. Ayokong madumihan ang mga kamay ng aking mahal. Si Zhao Tongtong ay bahagyang tumawa. Ang mga pangil ay lumabas mula sa kanyang mga daliri. Handa na sa laban. Sa ilalim ng entablado ngayon. Sa pagtatapos ng tag-init, naggangalit ang ngipin. Matapang na nakatitig kay Yan. Kanina lang nag-cheer ka para sa walang kwentang yon. Hindi mo pwedeng sabihin walang kwenta lang dahil sa salita nyo. Sa isang batang babae na nagsusumikap. Para sa akin. Mas parang kayong walang kwenta. At nitong oras sa ibabaw ng ring, si Zhao Tongtong ay walang pag-aalinlangan na sumugod. Harapin ang naglalabas ng bato na Lizard Girl. Humiting ang lalaki at nagmungkahi ng isang siraulo. Sa susunod na sandali, ang bato ay sumabog mula sa bibig ng Lizard Girl. Isang malaking bato ang mabilis na tinutulak papunta kay Zhao Tongtong. Hindi tumakbo si Tongtong. Diretso siyang humarap. Ang mga banal na marka ng antas ay sumunod sa boses ni Zhao Tongtong. Ang kanyang buong katawan ay nahulog sa anino ng bato. Nang muling lumitaw siya, nasa harap na siya ng batang butiki. Sa puntong ito, napagtanto ng batang butiki na hindi maganda ang sitwasyon.
Kakaangat pa lang ng kanyang mga pangil. Nasa gitna na ng pagbagsak ito. Muling nawala si Tongtong. Nagsanib sa anino ng batang butiki. Nang muling lumitaw. Ang mga pangil ni Tongtong ay nakatutok na sa liig ng lalaki. Nabatid na ang resulta. Si Zhou Tongtong laban kay Lida at Limin. Ang nagwagi ay si Zhou Tongtong. Grabe, nanalo pa siya. Walang kwenta si Lida Tai. Dalawang banal na marka ni isang mababang uri na bangkay ang nakatalo sa kanya. Habang lumalabas ang score, sa ibabaw ng ring, nawawala ang proteksyon na binuo ng Magic Circle. Mga bituin na kumikislap ay bumaba sa katawan ni Zhou Tongtong. Habang binabalik niya ang bahagi ng kanyang lakas. At unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat sa balat. Habang si Mo ay lumapit at nag-alala kay Zhou Tongtong, hindi siya huminto. Dumaan lang siya. Zhou Tongtong, ayos ka lang ba? Si Ian ay umakyat na. Matagal na tayong hindi nagkita. Kung ayaw mong mapilitan o ma-exclude, huwag kang makipag-usap sa akin sa school. Pagkatapos, lumingon siya at umalis. Tumingin kay Zhou Tongtong na umaalis. Medyo nag-aalala si Rumo. Walang anuman, basta't hindi sa ring. Mas ligtas ang paaralan sa pangkalahatan. At sa mga sandaling ito, may isang kamay na humawak sa balikat ni Ian. Ikaw, matagal na kitang hindi gusto. Halika, makipaglaban tayo sa ring. Si Luna, na parang tinta, ay galit na dinala sa harap ni Ian. Bakit ka nakikisama sa isang inutil? Si Zhou Tongtong ay hindi inutil. Kailangang makipaglaro sila sa kanila. Maaga kayong mag-ayos. Para makabalik agad ako sa bahay at makatulog. Umakyat na kayo sa entablado. Pagkatapos, ang apat ay pumunta na sa ring. Sa ringgo, si Enyu na parang itim na tinta ay nakikipaglaban kay Xiamok Xiaking. Nagsimula ang laban. Habang bumababa ang tunog ng makina, si Xiaking ay hindi nag-atubili. Biglang naging isang groundhog ang puno. Si Xiamo ay malakas na tumawa. Hahaha. Pwede pa kayong umatras at magpasya ngayon. Yurumo ay hindi sanay sa kanya. Sa ilalim ng pagsabog ng apoy, sumugod siya. Nagtataka si Xiamo ng tahimik. Ang bilis pero walang silbi. Isang antas na banal na marka, paglisan sa lupa. Nang malapit na sanang lapitan ni Rumo si Xiaking, hinawakan ni Xiaking ang ibaba ng kanyang mga kamay. Biglang naglaho sa ilalim ng lupa. Umalis ka, Rumo. Parang tinta, biglang umalis mula sa lugar. Nang umalis si Rumo, may isang kuko ang sumulpot. Nakita nitong walang nakapigil, muling bumaba sa lupa. Nakita ito, nag-aalala si Rumo. Nilingon niya sa paligid. Sinilip niya ang sahig. Walang nakitang anumang kakaiba sa lupa. Rumo, bumalik ka na. Walang pag-aalinlangan si Rumo. Diretso siyang bumalik sa tabi ni Ian. Matapos mag-isip ng kaunti si Ian, naisip niyang talagang hindi dapat magpakariski. Naglabas si Rumo sa lupa. Hindi kailangan ng buong lakas sa kabilang pampang. Natanggap ang utos ni Ian. Walang pagdadalawang isip si Rumo. Isang suntok sa lupa. Nakita ni Xiamo na si Ian ay tila nagwawala sa pag-untog sa lupa. Nagtawanan siya. Hahaha. Nagtatawa ka ba? Hahaha. Ngunit sa susunod na segundo, lumitaw ang mga pulang bitak sa lupa. At mabilis na kumalat sa lupa. Sumisiklab ang nakakatakot na init. Ang batang marmot ay tumalon mula sa lupa dahil sa init. Sa susunod na sandali, isang paa ni Rumo ay matinding piniga siya sa lupa. Walang pag-aalinlangan si Xiamo. Sumuko na lang. Tama na, sumuko na kami, sumuko na kami. Nanalo si Ian Yu. Nakuha ni Rumo ang huling puntos. Bakit mo tinulungan yung batang iyon? Si Zhou Tongtong. Dahil may bayad ako. Sabi ko, may bayad ako. Makatwiran lang na may ibang tao na gumagawa ng mga bagay para sa iba, di ba? Nang marinig ang mga salitang ito, biglang napatigil si Xiamo. Habang nagsasalita si Ian, tumingin siya sa mga tao sa ibaba. Kaya kung may mga hindi kayo gusto, lumapit kayo. Makikipagpalitan ako ng argumento sa inyo. Pagkatapos ay umalis na siya kasama si Rumo. Sa mga sandaling iyon, isang lalaki na may sombrero ang kumaway kay Ian. Nang makita ito, walang pag-aalinlangan na agad siyang umaksyon. Ang kanyang talento ay nagpakita sa oras na ito. Sa hindi kalayuan sa harapan, ang plataporma sa ere ay biglang bumagsak. Isang magandang babae ang nakatayo sa gitna ng hangin. Ang binata ay may mukha pa ring puno ng hindi makapaniwala. Naku, ang gulo. Naku, ang gulo. Diretsong ibagsak ang platform. Sobrang nakakatakot ng prinsipe. Sa oras na ito, tinitingnan ni Ian ang dalagang nakatayo sa hangin. May bahagyang alon sa kanyang isipan. Talagang nakakainis ang mga tao, tara na. Pagkatapos, lumakad siya palapit kay Gan Jiming. Tumingin si Rumo sa kamay na bumabati. Hindi ba ito medyo? Hindi maganda. Naku. Si Qian Jiming ay nag-initiate ng pagbati pero hindi pinansin. Si Raulo ba yung tao? Ang pangalan ba ay Ian? Maganda. Nahihikayat mo ang aking atensyon. Sana hindi mo ako bigin. Samantala, habang naglalakad sa kalye, biglang nayanig si Ian. Nagtanong si Mo na nag-aalala. Kuya Ian, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Hindi ba komportable? Uy, kaklase. Nakikita kong kakaiba ang iyong katawan. Itong bagong gabay para sa mga bagong estudyante ay 50 puntos lang. Hindi ka mawawalan, hindi ka maluloko. Boss, magkano ito? Ay, ang galing ng mata ng kaklaseng ito. Laging pumapasa sa mga pagsusulit. Pero ang limitadong bersyon ay 900 at 98 puntos lang. Siguradong kita. Yeje, ay naku. Kapatid ko talaga. Tingnan mo ang mga mata ko. Basta gusto mo, ibigay ko na lang ito.
Talaga, salamat ng marami. Hindi agad nakareact si Qian Yukay, hindi ba? Hindi. Ate, nagiging magalang lang ako. Ang bilis mo namang tumanggap, parang teleportation. Salamat, Qian Yukay. Hehe, anong pinagsasabi mo, magkaibigan tayo? Sana sa susunod na pagsusulit, matulungan ni Ye ang nakababatang kapatid. Kahit kaunti. Mas mabuti pa yon. Alam mo ba ang tungkol sa pangalawang pagsusuri? Hindi ito makikita sa opisyal na website. Hehe, huwag maliitin ang aking kakayahan sa impormasyon. Narinig ko na ang pangalawang pagsusuri ay pwedeng gawin sa grupo. Talaga, kung ganon, hindi na problema ang pag-akyat ni Zhu Tongtong. Tama, pero hindi maganda na baliwalain si Gan Jiaming. Siyempre, siya ay tao ng Black Building Dormitorio. Dito, hinahati namin ayon sa kulay pula, itim at puti. Ang nakatira sa pulang bahay ay sobrang talino. Ang nakatira sa itim na bahay ay isang top level na halimaw. Si Xing Jiming ay nakatira doon. Dormitoryo sa itim na bahay. Ano ito? Inikot ni Yayan ang notebook. Lumapit si Yurumo upang tingnan. Nagtanong siya ng may pagkalito kung bakit ang pangalan ni Qianjin ay nasa ikatlo. Hindi ba't ang mga nasa unahan ay yung mga tao mula sa Honglu at Jinlu? Hehe, dito ka magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Alam mo ba kung bakit dalawang palapag lang ang tinitirhan sa ngayon sa gusaling iyon? Yung isang palapag ay bakante. Dahil ang mga nagpresele sa palapag na yon ay pawang na ospital na dahil kay Gan Jining. Kung hindi pa dumating ang guro ng mabilis, mamatay na lang ng maaga. Meron pang isang gusali, di ba? Yun ang magiging problema. Yung mga nakatira doon, hindi talaga tao. Lahat sila ay mga halimaw at kakaibang tao na may baluktot na ugali. Habang naglalakad si Qian Yukay at nagsasalita, huminto si Yayan. Nakita niyang huminto si Yayan. Tumigil si Qian Yukay at nagtanong. Hanggang 7. Tumingala si Qian Yukay at tumingin sa puting dormitoryo sa harap niya. Nakatira ka sa dormitoryo ng puting gusali 3. Talaga namang astig ka. Sige, aalis na ako. Magkikita tayo, mas mabuting huwag na lang. Ganoon pala yon. Pero normal lang iyon. Leer na antas ng Beastmaster. Mababang kalidad ng kontrata sa atake at depensa. Kakaiba kahit paano isipin. Sa pasilyo ng dormitoryo ng White Building No. 3, 1,300 at siyam. 1,300 at siyam sa pasilyo ng dormitoryo ng White Building No. 3, Qian Jiming 1,005. 10 oras siyam minuto, tinitingnan ni Rumo ang ipinapakita ng telepono na Qian Jiming 1,005. Tinitingnan ni Rumo ang ipinapakita ng telepono na 1,005. Nasa ikatlong pwesto si Qian Jiming 1,005. 13.6 siyam, nasa ikatlong pwesto si Qian Jiming 1,305. Ate Yayan, si Qian Jiming 126. Bakit hindi mo pinapansin yung tinatawag na Qian Jiming? Kasi yung taong yun ay abnormal. Abnormal nga, pero dahil abnormal siyan daw. Kaya abnormal siya. Mabilis. Pumasok ang dalawa sa silid upang mag-ensayo. Sa huling paggalaw ng espiritual na enerhiya, dahan-dahang humina ng maluwag si Yayan. Ayos na. Medyo namumula ang pisngi ni Yurumo. Maaari ko pang hindi pilitin ang sarili ko. Mahaba pa ang mga darating na araw. Nakita ang ganitong sinasabi ni Yayan. Si Yurumo ay tumango. Okay, si Yurumo ay namula. Nakatungo siya at bumalik sa kanyang kwarto. Nakita niyang nagsara ang pinto. Si Yayan ay humiga ng mabigat sa kama. Kung ganito araw-araw. Talagang hindi ko ito kakayanin. Sa oras na ito, biglang tumalon si Bailing sa tiyan ni Yayan. Pinaglaruan ni Yayan ang pusa. Bailing. Talaga bang hindi ka kumakain ng maayos? Tinutok ni Yayan ang tingin kay Bailing. Umiti siya at sinabi, panahon na para magbago ka, di ba? Pagkatapos ay agad na ginamit ni Yayan ang kanyang kakayahan. Pangalan, Bailing. Dugo ng halimaw. Puting pusa ng gabi. Antas na nabago. Normal na kalagayan. Walang kontratang panganib na nagsasalakay 32%. Antas isang hakbang. Antas 3 talento. Antas 3 talento. Walang ikatlong anyo na umiiral. Yari na antas ng aktibong pagtagong nasa dilim. Maaaring iwasan ang kahabag-habag na paglikha. Umaasa sa lambing ng may-ari. Ganap na katapatan passive matapos basahin ito. Ganap na katapatan passive si Yayan ay naguluhan. Ganap na katapatan passive umiiral ba talaga ang sanga na ito? Umiiral ba talaga ang sanga na ito? Isang passive skill. Nakatumbas ng isang malaking skill ng iba. Bailing, akala mo ba talaga ay pusa ka na? O hindi mo lang alam kung paano bumalik? Bumaling si Bailing. Sa susunod na sandali, ang puting balahibo ni Bailing ay nawala. At unti-unting lumaki ang kanyang katawan. At hindi nagtagal, naging isang maliit na loli siya. Lumabas sa harap ni Yayan.